Si Kenji ay isang mahinang talunan na hindi maka-score ng mga chicks dahil wala siyang riz. Gayunpaman, nang malaman niyang makakakuha siya ng up sa pamamagitan ng pagsesyon sa kanyang crush, siya ay naging alpha male at nagsesyon ng mga babae at mga kaaway nito. Sa kanyang unang araw sa paaralan, nagising si Kenji sa tunog ng kanyang doorbell. Sa labas, isang babae na nagngangalang Shirayuki ang nagayos ng kanyang makeup para makuha ni Kenji ang kanyang mga asset. Sa wakas ay binuksan ni Kenji ang pinto at nainas na makita ang mukha ni Shirayuki ng napakaaga hanggang sa sinabi niya kay Kenji na nagluto siya ng pagkain para lang sa kanya. Pagkatapos kumain, inabutan ni Shirayuki si Kenji ng bulletproof jacket at isang baril na puno ng bala, na bahagi ng uniforme ng kanyang bagong paaralan. Pagkatapos ay tinanong ni Kenji si Shirayuki kung talagang kailangan ng baril, at sinabi niya sa kanya na lahat ng estudyante sa kanyang paaralan ay kinakailangang magkaroon ng baril sa lahat ng oras. Gayun din, gusto niyang may pagtanggol nito ang kanyang sarili kung may mangyari upang mabuhay siya ng sapat na mahaba upang gibain ang kanyang mga ice cake. Pagkatapos lang, napagtanto ni Kenji na huli na siya. Kaya, mabilis siyang sumakay sa kanyang bisikleta at nagmaneho papunta sa kanyang bagong paaralan na tinatawag na Boteihay. Samantala, sa paaralan, tinanggap ni Propesor Sayunaki ang mga bagong dating at sinabi sa kanila na ang Boteihay ay isang pasilidad ng pagsasanay para sa mga estudyanteng tinatawag na Bauti na gustong maging Batman at labanan ang mga krimen. Ngunit dahil karamihan sa mga Bauti ay hindi kasing yaman ni Batman, kumikilos sila bilang mga pribadong pulis na binabayaran para sa matagumpay na paglaban sa mga krimen. Matapos ipaliwanag ang mga pangunahing kaalaman, binalaan ni Sayunaki ang lahat na mag-ingat dahil tina-target sila ng maraming kriminal tulad ng bounty assassin na kilala sa malupit na pagpaslang sa kanyang mga biktima. Samantala, papunta na si Kenji sa paaralan nang sundan siya ng isang robot na Tyla at sinabihan siyang may nakakabit na bomba sa kanyang bisikleta. Kaya, kung hihinto or babagal siya, sasabog ang bomba. Dahil hindi alam ni Kenji kung bakit siya tina-target, napaisip siya kung dahil ba ito sa kanyang mahiwagang launcher nang bigla niyang mahuli ang isang babae na nakatingin sa kanya mula sa tuktok ng isang gusali. Bigla na lang niyang inactivate ang kanyang parachute at pinabagsak ang lahat ng mga robot ng Tyla bago lumapag kay Kenji, dahilan para mahulog ito mula sa bisikleta. Habang sumasabog ang kanyang bisikleta, nawalan ng malay si Kenji, ngunit nagising siya kalaunan sa isang bodega kasama ang misteryosong babae na nakahiga sa ibabaw niya, dahilan para gumalaw ang kanyang launcher dahil sa tuwa. Pagkatapos ay nakakita siya ng name tag sa kanyang plot armor at nalaman na ang napakagandang babae na ito ay nagngangalang Arya. Nang sandaling iyon, nagising si Arya at nagsimulang sumuntok kay Kenji dahil sa pagtingin sa kanyang mga cherry blossom. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kenji na walang anumang bagay na titingnan dahil ang kanyang build ay parang isang apat na sukat na papel. Bago pa man makapagtalo si Arya, mas maraming robot ng Tyla ang dumating upang tapusin ang kanilang trabaho, dahilan para magtago sila. Pagkatapos ay sinabi ni Arya kay Kenji na ang mga ito ay tinatawag na mga turret na partikular na idinisenyo upang i-target ang bounty. Habang humaharap siya sa kanila, natabunan si Kenji ng kanyang mga asset at nawala ang kanyang sarili sa katinoan. Samantala, hinarap ni Arya ang mga turret at pina-atras ang mga ito. Pagkatapos ay binalaan niya si Kenji na babalik sila sa lalong madaling panahon, ngunit bigla siyang binuhat nito at sinabihan na mag-relax dahil siya na ang bahala dito. Habang nalilito si Arya sa biglaang pagbabago ng ugali ni Kenji, bumalik ang mga turret. Kaya sinabi niya kay Arya na paprotektahan niya ito at lumabas papunta sa mga ito. Habang pinaputukan ng mga turret si Kenji, iniwasan niya ang lahat ng bala at pinaputukan pabalik ang mga ito hanggang sa mawasak silang lahat. Nang makita ito, ang asset ni Arya ay naging isang karagatang Pasipiko, ngunit galit na sinabi niya kay Kenji na hindi niya ito bibigyan ng sesyon dahil lang sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos ay tumugon si Kenji na hindi siya interesado sa kanya ng ganoon, na labis na ikinagalit ni Arya kaya sinabihan niya si Kenji na bilangin ang kanyang mga araw dahil nagsanay siya kasama si Khabib sa Africa. Nang magsimula silang mag-away, ninakaw ni Kenji ang magazine ni Arya, kaya kinuha niya ang kanyang mga katana at nagmadaling tadteren ang kanyang mga bola-bola, ngunit natisod lamang siya ng ilang bala. Habang nagre-recover si Arya, sinabihan siya ni Kenji na hayaan ito at lumakad palayo.
Ngunit pagdating niya sa paaralan, pinagsisihan niya ang pag-uugaling parang corndog sa harap ni Arya. Lumalabas na si Kenji ay may kondisyong tinatawag na hysteria mode, na naipasa sa kanya sa henetiko. Ang kondisyong ito ay nagiging agresibo siya tuwing nakakakita siya ng babae na nasa problema. Ngunit ang downside ay nagiging labis siyang kumpiyansa at nakakatakot sa harap ng mga babae, na kalaunan ay ikinaiinis niya. Sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang klase. Nagulat si Kenji nang makita si Arya na sinasabi sa lahat na gusto niyang umupo kasama niya. Nang marinig ito, tinawag siya ng mga kaklase ni Kenji na alpha dahil sa pagpapahumaling sa bagong babae para sa kanya. Gayunpaman, nagalit si Arya at inilabas ang kanyang baril na parang isang kalabang estudyante, binabalaan ang lahat na huwag siyang i-shoot kay Kenji. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, umuwi si Kenji para magpahinga nang tumunog ang doorbell. Pagbukas ng pinto, nakita ni Kenji si Arya na may dalang malita habang casual niyang sinasabi sa kanya na mula ngayon, magtatrabaho siya bilang alipin niya. Matapos makaramdam ng pagod sa bahay, inutusan ni Arya si Kenji na kumuha ng pagkain para mabilis itong lutuin. Nagulat si Kenji at nagtaka kung saan nakuha ng babae na ito ang kanyang katapangan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkadismaya, binigyan niya ito ng pagkain, umaasang gugustuhin itong kainin ang kanyang joystick bilang panghimagas. Nang sandaling iyon, naalala ni Kenji na inutusan siya ni Arya na maging alipin niya at tinanong siya kung tungkol saan iyon. Sinabihan siya ni Arya na sumama sa kanyang grupo para matapos nila nang magkasama ang kanilang mga misyon. Ngunit tinanggihan siya ni Kenji at ipinahayag na gusto na niyang huminto ng tuluyan. Dito, sinabi sa kanya ni Arya na para siyang isang subscriber ng mga anime recap na nagrereklamo na parang talunan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kenji na maaari siyang nasa front lines, ngunit tumanggi siya dahil gusto lang niyang manatili sa bahay at tumingin sa mga lumang larawan ni Ivana kung saan siya ay may malalaking asset. Nadismaya si Arya at sinabi kay Kenji na nauubusan na siya ng oras, ibig sabihin ay hindi niya matatanggap ang hindi bilang sagot. Kaya, sinabi niya kay Kenji na maliban kung pumayag itong sumama sa kanyang grupo, mananatili siya rito. Matapos mapalayas sa kanyang sariling tirahan, naglakad-lakad si Kenji sa paligid ng block bago palihim na bumalik sa loob. Sa palagay niya ay nakaalis na si Arya, ngunit hindi siya maaaring mas mali nang makita niya si Arya na naghuhugas ng kanyang cupcake. Sakto, tumunog ang doorbell at nakita ni Kenji si Shirayuki sa labas. Kaya, sinubukan niyang magpanggap na wala siya sa bahay, ngunit nauwi siya sa pagkahulog, na narinig ni Shirayuki. Matapos mag-atubili na buksan ang pinto, tinanong ni Kenji si Shirayuki kung ano ang ginagawa niya sa bahay ng isang lalaki ng ganitong gabi. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na natanggap ng lahat ng kanyang mga kaibigan ang balita tungkol sa pagsabog ng bisikleta, kaya gusto niyang kumustahin ito. Nang casual na sinabi ni Kenji kay Shirayuki na siya ang biktima, natarante siya at nagplanong pahirapan ang salarin sa pamamagitan ng pagpapapanood sa kanya ng recap na ito. Matapos kumalma, sinabi ni Shirayuki kay Kenji na gumawa siya ng pagkain para sa kanya para gantimpalaan siya nito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng launcher nito sa kanya. Gayunpaman, nagsimulang magpanik si Kenji dahil ayaw niyang may makaalam tungkol kay Arya. Kaya, sinabi niya kay Shirayuki na maaari nilang gawin ang mga kakatuwang bagay bukas at sinubukang pauwiin siya. Ngunit naghinala ito kay Shirayuki at madilim niyang tinanong si Kenji kung may itinatago ba ito sa kanya. Mabilis na tiniyak ni Kenji kay Shirayuki na hindi siya kailanman magsisinungaling sa kanya at naniwala si Shirayuki sa kanya na parang ewan. Matapos isara ang pinto, nakahinga ng maluwag si Kenji hanggang sa mapagtanto niyang aatakihin siya ni Arya dahil sa palihim na pag-uwi. Kaya nang hindi nag-aksaya ng oras, nagmadali si Kenji na itago ang mga sandata ni Arya para lamang mabuksan niya ang pinto sa eksaktong sandaling iyon. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, sinabi ni Kenji kay Arya na isa itong malaking hindi pagkakaunawaan, ngunit sa huli ay ginamit niya ang kanyang plano. Pagkatapos nito, binugbog si Kenji ni Arya, at nang makontento na siya, agad siyang natulog. Samantala, gising na gising si Kenji sa kanyang kama at naisip na mas gugustuhin niyang maging tagalinis ng banyo sa gasolinahan kaysa maging isang bauti. Kinabukasan, nagising si Kenji dahil sa pagsigaw ni Arya habang inutusan niya itong magluto ng almusal para sa kanya. Hinawakan siya ni Kenji sa mukha,
ngunit patuloy siyang nag-aalburuto hanggang sa oras na para umalis papuntang paaralan. Habang nagbibihis sila, sinabi ni Kenji kay Arya na dapat silang mag-aral ng hiwalay dahil tatawagan siya ng mga tao na campus loser dahil sa pagtulog sa kanyang bahay. Ngunit walang pakialam si Arya at patuloy na kumapit kay Kenji na parang linta hanggang sa sumuko na siya at tanggapin ang kanyang kapalaran. Kalaunan, binigyan ni Propesor Sayunaki ang mga estudyante ng isang buod tungkol sa mga akademiko ng Budae. Ipinaliwanag niya na una nilang pag-aaralan ang mga normal na asignatura at pagkatapos ay magkakaroon ng mga espesyal na klase kung saan tuturuan silang maging mga asasin. Dagdag pa ni Sayunaki na ang mga estudyanteng interesado sa labanan ay dapat mag-enroll sa assault habang ang mga mahilig sa kotse ay maaaring pumili ng logi. Bukod pa riyan, malaya rin silang magsagawa ng mga misyon kung gugustuhin nila. Kaya nagpasya si Kenji na umalis sa paaralan para sa isang misyon. Nang sa tingin niya ay makakatakas siya sa nakakainis na babae na iyon, nagpakita si Arya sa harap niya at sinabing sasama siya sa kanya. Ikinatwiran ni Kenji na makakakuha siya ng mga penalty point para sa paglaktaw sa mga klase ng assault. At buong pagmamalaking ibinahagi ni Arya na mayroon siyang sapat na kredito para magkaroon ng maagang pagtatapos. Sumuko si Kenji at magkasamang naglakad ang dalawa nang tanungin siya ni Arya tungkol sa misyon. Ibinahagi ni Kenji na ito ay isang low-tier quest dahil siya ay isang E-rank, ngunit ikinagulat ni Arya. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, galit na sinabi ni Arya kay Kenji na ibunyag ang mga detalye ng kanyang misyon. Kaya, sinabi niya rito na kailangan niyang maghanap ng pusa. Pagkalipas ng ilang oras, nagutom si Arya at inutusan si Kenji na bilhan siya ng pagkain. Sa kabila ng kanyang pagkainis, binigyan ni Kenji si Arya ng McDonald, at naupo sila sa isang parke para kumain. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Kenji si Arya na huwag umupo malapit sa kanya at sinabihan itong tumingin-tingin sa paligid. Nagulat si Arya nang makita niya ang mga magkasintahang inaasikaso ang isyu ng mababang populasyon sa Japan. Matapos mapanood ang lahat ng aksyon, nabasa ang pancake ni Arya, kaya mabilis niyang nilagyan ng French fries para matigil ang pagtagas. Mabuti na lang at napansin ito ni Kenji at napagtanto na ang pinakamalaking kahinaan ni Arya ay ang romance. Kaya, nang humigop si Arya sa kanyang cola, pabiro niyang sinabi rito na hindi direktang naghalikan sila. Sa kasamaang palad, nauwi sa wala ang plano ni Kenji nang suntukin siya ni Arya sa mukha. Kalaunan, natagpuan ng dalawa ang nawawalang pusa, kaya nagpasya silang maghiwalay ng landas para sa araw na iyon. Ginamit ni Kenji ang oras na ito para makipagkita sa kanyang kaklase na si Rico, at binigyan siya ng mga video tungkol sa mga nakakatuwang kontrabida. Bilang kapalit, ibinigay ni Rico sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Arya. Habang binabasa ni Kenji ang dokumento, tinanong siya ni Rico kung bakit hindi niya direktang tinanong si Arya dahil magkarelasyon sila. Nang sabihin ni Kenji kay Rico na hindi siya nakikipagrelasyon, tinanong siya nito kung alam niya na kilala si Arya bilang Arya the Quadred dahil may dala itong apat na magkakaibang armas, na napakabihirang mangyari. Nang gabing iyon, hinarap ni Kenji si Arya, at isiniwalat na nalaman niyang kalahati lang pala siya ng royalty simula nang matanggap ng lola niya ang titulong dame mula sa maharlikang pamilya ng Britain. Bukod pa rito, isa siyang S-rank ngunit hindi pa siya nabigo kahit isang misyon. Sa halip na magalit, inutusan ni Arya si Kenji na sumali sa assault unit, ngunit ipinaalala niya rito na isa siyang talunan. Hindi naniwala si Arya sa kanyang kwento at sinabi kay Kenji na nakakuha siya ng E-rank dahil sadyang binatikos niya ang kanyang mga pagsusulit. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kenji na nagpa-background check din si Arya sa kanya. Bago pa siya makalayo sa kanya, tinutukan niya ito, at inactivate ang drill machine nito. Nang malapit ng mag-hysteria mode si Kenji, itinulak niya si Arya palayo at sinabihan siyang sasali siya sa assault unit para sa isang misyon lang. Dahil ayaw ni Kenji na malaman ni Arya ang tungkol sa hysteria mode, binalaan niya ito na pagkatapos ng misyon, maghihiwalay na sila ng landas. At sumang-ayon si Arya, na nangakong ilalabas ang kanyang tunay na lakas. Kinabukasan, dumating si Kenji sa assault unit kung saan sinalubong siya ni Rico, na napansin ang pagkadismaya sa mukha nito. Mabilis niyang kinuha ang isang arcade coupon mula sa natural na pitaka na ibinigay sa kanya ng Diyos at iniabot ito kay Kenji, na ang launcher ay gumalaw sa tuwa matapos masaksihan ang lahat ng iyon. Ilang sandali pa,
pumasok si Kenji at lahat ng kanyang mga kaklase ay nasa sabik na makabalik siya dahil kilala siya bilang class clown. Habang nagsisimulang May na si Kenji, pumasok si Arya, dahilan para magtakbuhan ang lahat. Pagkatapos ng klase, magkasamang naglalakad sina Kenji at Arya nang tawagin niya itong Mister Popular. Ngunit sinabi sa kanya ni Kenji na ang pagtrato sa kanya na parang si Uzumaki mula sa episode 1 ay hindi nakakatuwa para sa kanya. Sa kabilang banda, nahihirapan si Arya na makipagkaibigan dahil tinatrato siya ng lahat na parang talunan. Kaya tinanong siya ni Kenji kung ang buong bagay na alipin ay dahil isa siyang nag-iisang talunan na hindi makikipagkaibigan sa normal na paraan. Sa halip na sagutin siya, nagsimulang tumawa si Arya hanggang sasabihin sa kanya ni Kenji na magpapakasaya siya sa arcade. Dahil hindi pa naririnig ni Arya ang tungkol sa arcade dati, sinabi niya kay Kenji na sasama siya sa kanya, na labis niyang kinainis. Matapos subukang tumakas mula sa kanya, napagtanto ni Kenji na walang silbi ang kanyang mga pagtatangkad dahil susundan siya ng babaeng ito hanggang sa ibang planeta. Pagdating sa arcade, agad na nahumaling si Arya sa mga plushie sa claw machine. Napansin ito ni Kenji at hiniling kay Arya na subukan ito, ngunit dahil hindi pa niya nalalaro ang laro noon, labis siyang nabigo. Sa wakas, kinuha ni Kenji ang makina at hindi lang isa kundi 2 plushie ang ibinigay kay Arya, na nagbigay sa kanya ng malaking ngiti. Nabighani si Kenji ng ilang sandali dahil ngayon lang niya ito nakitang ngumiti ng ganito noon. Nang sandaling iyon, binigyan ni Arya si Kenji ng dagdag na plushie, sinabi sa kanya na maaari nilang paputukin ang kanilang mga plushie para sa kasiyahan. Naiwan si Kenji sa gulat nang bigyan siya ni Arya ng isang masayang ngiti. Kinabukasan, paalis na sana si Kenji papuntang paaralan nang maiwan na naman siya sa bus. Habang isinusumpa niya ang Diyos ng plot dahil sa pagiging malas niya, sinabihan ang kanyang mga kaklase na may bomba sa bus. Nang sandaling iyon, tinawagan ni Arya si Kenji at sinabi sa kanya na na-hijack ang school bus habang sinusubukan ng mga nasa loob nito na hanapin ang bomba hanggang sa magsimulang paputukan sila ng isang automated na kotse. Samantala, nagtulungan sina Arya at Kenji upang iligtas ang kanilang mga kaklase. At habang nasa daan, sinabi ni Arya kay Kenji na ang salarin ay ang kilalang-kilalang asasin. Ito ay ikinagulat ni Kenji dahil nahuli na ang talunan na iyon. Kaya, humingi siya ng paliwanag kay Arya. Ngunit sinabihan siya nito na kalimutan na ang lahat at ituon ang pansin sa pagliligtas ng kanyang mga kasama. Pagbalik sa loob ng bus, naiwan ang mga estudyante na traumatiko pagkatapos ng unang round ng pagpapaputok. Nang utusan sila ng bounty assassin na ipunta ng bus sa isang mataong lugar habang nakikita ni Arya ang bus na papunta sa ibang direksyon, agad niyang nahulaan kung saan ito maaaring papunta at sinabihan si Kenji na isama ang kanyang A-game dahil malapit nang maging seryoso ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, sinabi ni Kenji kay Arya na hindi siya kasing lakas ng iniisip niya, ngunit tumanggi siyang tumakas at humingi ng paumanhin at sinabihan itong gawin na lang ang kanyang makakaya. Sa loob ng bus, gumawa ng plano ang mga lalaki para pabagsakin ang surveillance car. Habang papasok ang bus sa tunnel, kinarga ng mga lalaki ang kanilang mga baril para paputukan ang kotse, ngunit nagpaputok ito hanggang sa napilitan silang lahat na yumuko. Sa panahon ng putukan, nawalan ng buhay ang driver, at ang kaibigan ni Kenji na si Muto ang kumontrol sa manibela habang sinira ni na Arya at Kenji ang kotse sa pamamagitan ng pagpaputok dito. Pagkatapos nito, nagpa siya silang sumakay sa bus upang hanapin ang bomba. Habang ginagawa nila iyon, sinabi ni Muto kay Kenji na wala na silang gaanong oras dahil malapit na silang makarating sa Rainbow City kung saan malamang na sumabog ang bomba. Mabuti na lang at nahanap ni Arya ang bomba at sinabi kay Kenji na sapat ang lakas nito para lipulin ang buong lungsod. Ang magandang balita ay madali itong mapawi ni Arya. Ngunit bago iyon, sinabi ng isang lalaki na nagngangalang Ryu kay Kenji na pinapanood sila ng kalaban gamit ang isang sensor. Kaya, kailangan muna nilang sirain iyon bago ipakalat ang bomba. Ito ang nagudyok kay Kenji na umakyat sa bubong kung saan niya natagpuan ang sensor at matagumpay itong nabura. Ngunit nang matagpuan siya ni Arya sa itaas, nagalit siya sa kanya dahil inilagay niya ang kanyang sarili sa panganib. Hindi maintindihan ni Kenji kung bakit siya pinagalitan ni Arya hanggang sa may dumating na bagong automated car at nagsimulang magpaputok sa kanila. Bago pa may mangyari kay Kenji, ginamit ni Arya ang sarili niya para protektahan siya. At sa paggawa nito, nataman siya.
Dumating ang boss sa Rainbow City at hindi makagalaw ang kahit isang kalamnan ni Kenji. Mabuti na lang at napansin niya ang isang sniper na nakaistasyon sa loob ng helicopter at nakilala niya ito bilang si Reki. Pagkalipas ng ilang segundo, inihiwalay ni Reki ang bomba mula sa boss sa pamamagitan ng pagpapaputok dito. Nang sumabog ang bomba sa ilog, tuluyang nakahinga si Kenji kahit wala siyang ginawa. Matapos dalhin si Arya sa ospital, sinalubong si Kenji ni Reki at tinanong kung kilala niya si Arya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Arya ay kliyente niya talaga at bago ang misyon, lumapit siya rito at sinabing kailangan niya ang tulong nito. Nang dagdagan ni Reki na mataas ang inaasahan ni Arya sa kanya at isa lamang siyang backup, pakiramdam ni Kenji ay isa siyang basura. Samantala, tiningnan ni Arya ang kanyang refleksyon at nagsimulang umiyak. Alam niyang kahit si Doc Yapi ay hindi kayang ayusin ang kanyang mukha. Nang sandaling iyon, pumasok si Kenji sa kanyang silid at tinanong siya kung ayos lang ba siya. Tiniyak sa kanya ni Arya na maayos siya at napansin ang pagkakasala na nakasulat sa mukha ni Kenji. Sinabi sa kanya ni Arya na sinusunod lang niya ang bounty code, na nagbibigay diin sa pagliligtas ng mga kasama. Ikinagalit ni Kenji ang idealistikong pananaw ni Arya. Kaya sinabihan niya itong unahin ang kanyang sarili, na ikinainis ni Arya, at sinabihan siya nitong isa siyang talunan sa pagliligtas sa kanya. Tahimik na tumayo si Kenji at iniabot kay Arya ang ulat tungkol sa insidente, na nagpapakita na wala silang nakitang kahit isang palatandaan tungkol sa salarin. Nanatiling hindi naapektuhan si Arya at itinapon ang ulat sa basurahan bago sinabihan si Kenji na umalis dahil binaygo niya ito. Galit na galit si Kenji at sinabihan si Arya na wala siyang interes na maging isang bounty ngunit lalo pang ikinagalit ni Arya at sinigawan siya nito na wala siyang oras. Sa kabila nito, sinabi ni Kenji kay Arya na tapos na siya sa pagiging isang bounty sa pagkakataong ito, tinanggap ni Arya ang kanyang desisyon at tahimik na lumayo sa usapan. Pagkalipas ng ilang gabi, si Kenji ay ginugulo ng isang bangungot ng isang cruise ship na nilamon ng apoy bago tuluyang lumubog. Gayunpaman, sinisi ng media ang isang bounty na sakay nito at ginawa siyang isang walang kakayahang talunan dahil sa hindi paghinto ng trahedya, kahit na isa lamang siyang biktima na nasawi. Pagkatapos ng insidente, ang bounty na si Kenji ay tinarget ng mga reporter na nagtanong sa kanya kung nahihiya ba siya dahil lumabas siya mula sa parehong bagay bilang isang talunan. Pagkatapos ay nagising si Kenji sa takot at isinumpa ang lahat dahil sa paggawa ng isang sweet na batang mahilig sa asset na maging isang emo boy. Kalaunan, naglakad-lakad si Kenji kung saan iniisip niya kung paano isinuko ng kanyang kapatid ang kanyang buhay upang iligtas ang lahat ngunit siya ay kinutya ng lipunan. Sa araw na iyon napagtanto ni Kenji na palagi silang natatalo at iyon ang dahilan kung bakit siya susuko. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Kenji ng text mula kay Shirayuki at lalong sumama ang kanyang araw. Matapos i-off ang kanyang telepono sa airplane mode, nakita ni Kenji si Arya na palabas ng tindahan na mukhang maganda. Nakuha nito ang atensyon ni Kenji habang iniisip niya kung may misyon ba si Arya na bumili ng launcher. Habang sinusundan niya ito, natagpuan niya ito sa istasyon ng pulisya kung saan biglang nawala si Arya at nahuli siyang sumusunod. Sa huli, sumama si Kenji kay Arya at pumasok sila sa istasyon ng pulisya kung saan sinalubong sila ng nanay ni Arya na nakaposas. Ipinapalagay ni Kanai na si Kenji ang supplier ng launcher ng kanyang anak, ngunit mabilis na nilinaw ni Arya na ang kanyang V-card ay para sa asawa niya lang. Pagkatapos ay nagseryoso siya at sinabi kay Kanai na si Kenji ay biktima rin ng bounty assassin. At dahil naging aktibo muli ang assassin, magsisikap siyang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan at bawasan ang kanyang oras ng pagkakakulong mula 864 na taon patungong 742 taon. Nang marinig ito ni Kenji, tiningnan niya si Arya, iniisip kung alam ba nito na hindi na makikita ng kanyang ina ang araw. Tinanong ni Kanai si Arya kung nakahanap na ba siya ng kapareha. Sinabi ni Arya sa kanya na kaya niyang harapin ang lahat ng mag-isa. Ngunit ipinaalala ni Kanai sa kanya na kailangan niya ng isang taong nakakaintindi sa kanya upang ilabas ang kanyang tunay na kapareha at binigyan siya ng halimbawa ng kanyang mga lolo't lola na mahuhusay na magaganda. Sinabi ni Arya kay Kenji na nauubusan na siya ng oras, ngunit pinayuhan siya ng kanyang ina na magdahan-dahan dahil walang magandang naidudulot ang pagmamadali sa buhay. Tapos na ang oras at habang kinakaladkad pabalik si Kanai sa kanyang selda, hinimok niya si Arya na maghanap ng kapareha bago gumawa ng anumang padalos-dalos.
Habang palabas si Arya ng istasyon ng pulisya, sinundan siya ni Kenji ngunit sinabihan siyang umiyak. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak sa ulan habang pinapanood siya ni Kenji mula sa malayo. Nang hindi pumasok si Arya sa paaralan kinabukasan, nagsimulang mag-spy si Kenji at nalaman na si Kanai ay na-frame para sa mga krimeng ginawa ng bounty assassin. Naniniwala si Arya na inosente ang kanyang ina, kaya naman desperadong naghahanap siya ng makakasama para mahuli ang orihinal na bounty assassin. Sakto lang, dumating si Ryo at sinabi kay Kenji na babalik na si Arya sa London at ang kanyang flight ay aalis ng alas 7. Pagkatapos ng klase, naglalakad pa uwi si Kenji at naisip niya na dapat nang bumalik si Arya sa London dahil hindi niya ito matutulungan. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng text mula kay Rico na nagsasabing pumunta siya rito. Nang hindi nag-aksaya ng oras, pumunta si Kenji sa lugar at agad na nakipagyakapan si Rico sa kanya sa isang pribadong silid. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kenji na gusto niya ang kanyang launcher, ngunit nainis ito at tinanong siya kung bakit niya sinasayang ang kanyang oras. Bilang tugon, inutusan ni Rico si Kenji na maging mabait sa kanya kung gusto niyang malaman ang tungkol sa bounty assassin. Nabigla si Kenji sa biglaang pagbabago ni Rico, ngunit tahimik siyang nakinig sa kanya habang sinusubukan nitong bumuo ng kwento kasama siya. Nang malapit na siyang mag-hysteria mode, ipinakita sa kanya ni Rico ang isang ulat tungkol sa cruise ship na sinasakyan ng kanyang kapatid. Matapos ibunyag na ang barko ay na-hijack ng bounty assassin, sinubukan ni Rico na paglaruan ang rocket launcher ni Kenji, na siyang nag-activate ng kanyang hysteria mode. Nang maging isang wrestler si Kenji, iniupo niya si Rico sa sopa at sinabihan itong hahawakan niya ang kanyang pancake mamaya. Matapos commendate sa kanya, lumabas si Kenji at may masamang kutob na nasa problema si Arya. Pagdating sa paliparan, naramdaman ni Kenji na tapos na ang hysteria mode, kaya mabilis siyang pumasok sa eroplano at sinabihan ang air hostess na ihinto agad ang flight. Gayunpaman, hindi napigilan ng piloto ang eroplano dahil sa ilang teknikalidad. Kaya, dumiretso si Kenji sa compartment ni Arya. Nang makita siya ni Arya, tinanong ni Arya si Kenji kung bakit siya nandito at sinabihan niya itong huwag itong guluhin dahil hindi niya sana makikita ang pangit nitong mukha kung hindi lang ito emergency. Matapos kumalma, ipinaliwanag ni Kenji kay Arya na pumunta siya dahil nangako siyang lulutasin ang isang misyon kasama niya. At dahil hindi pa naisasara ang assassin, magkasosyo pa rin sila. Gayunpaman, galit na sinabi ni Arya sa kanya na pagkatapos niya itong makilala, nagpa siya siyang magtrabaho ng mag-isa. Bigla, nakarinig sila ng isang kulog, na ikinatakot ng husto ni Arya. Nang makita ni Kenji na nanginginig siya sa takot, tinukso niya ito dahil sa pagiging pekeng boss babe, na ikinaiyak niya. Nang makita ito, nalungkot si Kenji, kaya't malumanay niya itong inalo, na pagtanto na isa lamang itong babae. Nang ibibigay na sana niya kay Arya ang impormasyon tungkol sa bounty assassin, nakarinig sila ng mga putok ng baril sa labas, kasunod ang bounty assassin na nagsasabi sa lahat na ang eroplano ay na-hijack at hiniling sa mga bounty na harapin siya. Habang nagsasama-sama sina Arya at Kenji, ipinaliwanag niya sa kanya na ang bounty assassin ay tina-target ang kanyang pamilya mula pa sa simula. Nang marating nila ang bar, natagpuan nila ang air hostess na nakaupong mag-isa. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, pinakita niya ang kanyang sarili bilang si Rico. Habang sina Arya at Kenji ay nasa estado ng pagkabigla, isiniwalat ni Rico na siya ang apo ng Pranses na phantom thief na si Arsène Lupin. Pagkatapos ay tinanong ni Arya si Rico kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito at isiniwalat niya na pagod na siyang mabahira ng legacy ng kanyang lolo. Kaya naman napagdesisyonan niyang targetin si Arya, na ang lolo niyang si Holmes ang tumalo kay Lupin. Ngayon naman ang pagkakataon niya para talunin si Arya, ang inapo ni Holmes, at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Matapos aminin na siya ang bounty assassin, sinabi ni Rico sa kanila na siya ang nag-oorganisa para magkita sila dahil ang pamilya Holmes ay nangangailangan ng isang mahusay na kapareha upang paganahin ang kanilang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Rico kay Kenji na siya rin ang pumaslang sa kanyang kapatid, na nagpagulat sa kanya. Bago pa man siya gumawa ng isang bagay na walang ingat, sinimulan ni Arya na labanan si Rico habang si Kenji ay nagtatago sa likuran niya na parang isang talunan. Sa kalagitnaan ng laban, sinabi ni Rico kay Arya na tulad niya, kilala siya bilang Rico the Quadre bago ito pinaputukan sa harap mismo ng mga mata ni Kenji. Sa paniniwalang nanalo na siya,
nagsimulang tumawa si Rico na parang mangkukulam habang dinadala ni Kenji ang walang buhay na katawan ni Arya pabalik sa kanilang kompartamento, kung saan niya tinurok ang kanyang life-saving man potion sa loob niya. Habang umatras ang katawan ni Arya sa pagkasuklam, medyo nakahinga ng maluwag si Kenji nang makita siyang buhay. Nagising si Arya at agad na inakusahan si Kenji ng pagtatangkang guluhin siya habang nasa isang pagpupulong siya sa kasawian. Ipinaalala ni Kenji kay Arya na nag-aaway sila ni Rico, na nagpabalik sa kanya sa fighting mode. Gayunpaman, pinigilan ni Kenji si Arya at sinabi sa kanya na hindi niya matatalo si Rico ng ganito, na labis niyang ikinagalit kaya inakusahan niya si Kenji ng pagkamuhi sa kanya. Napagtanto ni Kenji na ang utak ni Arya ay nag-ulo dahil sa pagiging tinurukan ng potion nito. Kaya, pinatahimik niya ito sa pamamagitan ng paghalik sa mga labi nito, na nagpagana sa kanyang hysteria mode. Nang pag-alitan siya ni Arya dahil sa pagnanakaw ng kanyang unang halik, kinuha siya ni Kenji at sinabi sa kanya na paprotektahan niya ito kahit ano paman. Samantala, nalaman ng mga kaklase ni Kenji ang tungkol sa pag-hijack sa eroplano ni Arya at nag-alala para sa kanyang kaligtasan. Nang sandaling iyon, isang estudyante ang nagdala ng bagong impormasyon, na nagbunyag na si Kenji ay natagpuang nakasakay sa eroplano sa huling minuto. Pagbalik sa eroplano, sinabihan ni Rico si Kenji na, "Time's up," at hiniling na ibigay si Arya, ngunit malamig siyang tiningnan nito, na naging dahilan para maging water park ang kanyang mga nasa ilalim na bahagi. Habang sinasabi ni Rico kay Kenji na tatapusin siya nito, hinagisan niya ng oxygen tank ang pangit na mukha nito, dahilan para paputukan ito ni Rico. Mabilis na gumamit si Kenji ng kutsilyo at hiniwa ang bala sa kalahati nang biglang nilinlang ni Arya si Rico sa pamamagitan ng pagpapaputok dito. Nang mawalan ng kontrol si Rico sa kanyang mga armas, binigyan siya ni Arya ng gupit na bumagay sa kanyang pangit na mukha habang sinasabi sa kanya ni Kenji na tapos na ang laro. Ngunit sa halip na umatras, nagsimulang tumawa si Rico at gumamit ng isang mahiwagang kapangyarihan na nagpabagsak sa eroplano. Nabigla sina Kenji at Arya, na nagpahintulot kay Rico na makatakas. Kaya sinabi ni Kenji kay Arya na siya ang namamahala sa pagpapalipad ng eroplano at siya ang bahala sa baliw na babaeng iyon. Habang paalis si Arya para paandaran ang eroplano, natagpuan ni Kenji si Rico, na ngayon ay pinalilibutan na ng mga bomba. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kenji na sumali sa EU, at makakasama na niya muli ang kanyang kapatid. Sa ngayon, sawang-sawa na si Kenji sa kalokohan ni Rico, kaya itinutok niya ang baril niya kay Rico. Pagkatapos ay pinaandar ni Rico ang mga bomba at tumakas sa butas sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang mga damit na parang parachute. Pagkalipas ng ilang segundo, 2 misail ang bumangga sa mga makina ng eroplano, na nag-iwan kina Kenji at Arya sa isang mahirap na sitwasyon. Habang sama-sama si Kenji kay Arya sa cockpit, sinabi niya kay Arya na nahihirapan siyang patatagin ang eroplano. Dahil dito, tinapik siya ni Kenji sa ulo at tiniyak sa kanya na mahusay ang kanyang ginagawa. Pagkatapos nito, kinontak ni Kenji si Muto upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon at ipinaalam niya kay Kenji na mayroon siyang 10 minuto bago bumagsak ang eroplano. Bago pa man matulungan ni Muto si Kenji, naputol ang tawag ng puwersa ng Japan Air at napagpasyahan ni Ryo na dapat ay nagpasya ang gobyerno na itangk ang eroplano sa himpapawid sa halip na ipagsapalaran ang pagbagsak. Pagkatapos ay sinabihan si Arya ng hukbong panghimpapawid na lumapag sa karagatang Pasipiko. Kaya, sinabi niya kay Kenji na dapat nilang sundin ang mga utos. Gayunpaman, sinabi ni Kenji kay Arya na hindi ligtas na makakapag-landing ang isang eroplano sa tubig at sumali si Muto sa tawag at sinabi sa kanila na tinalikuran na ng gobyerno ang kanilang paglipad. Sa huli, nagpasya si Kenji na lumapag sa isang bakanteng isla, ngunit sinabi sa kanya ni Muto na wala siyang makikita sa ganitong panahon. Gayunpaman, wala nang ibang pagpipilian si Kenji, kaya sinabi niya kay Muto na gawin or masawi. Habang minamaniobra ni Kenji ang eroplano patungo sa isla, napagtanto niyang tama si Muto at sinabihan si Arya na ihanda ang sarili para sa pinakamasamang senaryo. Dito, sinabi ni Arya kay Kenji na dapat siyang ligtas na lumapag dahil hindi siya maaaring masawi bilang isang bounty kung ayaw niya ng pagiging isa. Nang sandaling iyon, nakita nila ang isang kumpol ng mga ilaw na nagniningning sa isla sa kagandahang loob ni Muto, na nagsabi kay Kenji na ligtas na lumapag. Salamat sa mga ilaw na iyon, nagawa ni Kenji na maayos na lumapag sa isla.
Kinabukasan, pagod na pagod si Kenji nang dumating si Arya at sinabi sa kanya na ipinagpaliban ang paglilitis sa kanyang ina dahil nabunyag na si Rico ang bounty assassin. Pagkatapos ay tinanong niya si Kenji kung bakit siya hinabol nito gayong maayos naman sana siya ng mag-isa. Inamin ni Kenji na hindi niya alam, kaya sinabi ni Arya sa kanya na hindi siya mabubuhay kung wala ang tulong niya. At ngayong alam na niya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng kapareha, hahanap siya ng isa sa dating app bago makipaghiwalay kay Kenji magpakailanman. Sinabi sa kanya ni Arya na kung sakaling magbago ang isip niya, dapat siyang pumunta at hanapin ito. Gayunpaman, tumanggi si Kenji na gawin iyon, na siyang ikinalungkot ni Arya, at mabilis siyang umalis. Habang nasa daan, nagsimulang umiyak si Arya. Alam niyang hindi na niya makikita ang isang katulad ni Kenji, na ang launcher ay makapal at matigas. Ilang sandali matapos lumipad ang kanyang helicopter, tumakbo si Kenji para pigilan siya, ngunit huli na ang lahat ngayon, or iyon ang iniisip niya, nang buksan ni Arya ang pinto at tumalon patungo sa kanya. Pagkatapos bumalik sa bahay ni Kenji, buong pagmamalaking isiniwalat ni Arya na siya ay inapo ng dakilang Sherlock Holmes, na ikinagulat ni Kenji dahil ang isang taong kasing kapal ng carpet ay hindi maaaring magkaroon ng dugo ni Sherlock. Bago pa niya masabi iyon kay Arya, sinimulang katukin ni Shirayuki ang pinto na parang may utang siya sa kanya. Pagkatapos ay binuksan ni Kenji ang kanyang telepono at nakakita ng 100 text mula kay Shirayuki, na ikinatakot niya. Samantala, tinanong siya ni Shirayuki sa pinto kung may kasama siyang babae at bago pa makasagot si Kenji, sinira niya ang pinto at natagpuan si Arya. Inisip ni Shirayuki na nilinlang ni Arya si Kenji gamit ang kanyang asset. Kaya, agad siyang sumugod upang atakihin siya habang sinusubukan ni Kenji na pakalmeyan siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na buo pa rin ang kanyang V-card. Gayunpaman, tumanggi si Shirayuki na makinig sa anumang dahilan at bulag na inatake si Arya, na nag-iwan sa kanya na nalilito. Habang ginagamit ni Shirayuki ang kanyang espada, napagtanto ni Arya na siya ay isang Chad, na isang bounty na may mga superpower. Idinagdag pa ni Kenji na si Shirayuki ay miyembro ng Hotoy Miko, isang grupo ng mga dalaga sa dambana na nagtataglay ng iba pang makamundong kapangyarihan. Ang pinaka-nagulat ni Kenji ay ang pagkaalam na si Rico ay isa sa mga dalagang nasa dambana tulad ni Shirayuki. At dahil ang kanilang mga superpower ay mataas ang pagtingin sa mundo, ang kanilang akademya ay may hiwalay na departamento na nagsasanay sa shoot na kilala bilang SSR. Habang abala sa pakikipaglaban ng mga babae, nakatayo si Kenji sa balkonahe at nag-iisip kung paano niya mabubuhay ang kanyang sarili habang sinisira ni na Shirayuki at Arya ang kanyang tahanan. Alam niyang mangyayari ito dahil si Shirayuki ang nangungunang estudyante sa kanyang klase habang si Arya ay isang S-rank, ngunit nang pareho silang napagod sa lahat ng pakikipaglaban, humingi ng tawad si Shirayuki kay Kenji dahil hindi niya mas napindot ang kanyang joystick kaysa kay Arya. Pagkatapos ay bumalik siya sa pakikipaglaban kay Arya, inakusahan itong umibig kay Kenji. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Arya kay Shirayuki na si Kenji ay alipin lamang niya. Gayunpaman, inakala ni Shirayuki na naglalaro sila ng mga litigo at kedena at malapit nang tapusin si Arya, nang makialam si Kenji at sinabi kay Shirayuki na pansamantala siyang nakipagsosyo kay Arya para sa mga misyon. Nang kumalma na si Shirayuki at sinabi kay Kenji na gusto nitong maging unang halik niya, natigilan siya sa takot kasama si Arya. Sa pagtingin sa kanilang mga reaksyon, agad na napagtanto ni Shirayuki na nagpalitan ng labi ang dalawa at malapit nang pumasok sa ikalawang round ng tiyakin sa kanya ni Arya na hindi siya magkakaroon ng anak ni Kenji. Ito ang dahilan kung bakit nahimatay si Shirayuki habang sinasabi ni Arya kay Kenji na sinabi sa kanya ng kanyang ama na magiging ina siya sa pamamagitan ng paghalik sa isang ina, na nagparamdam kay Kenji na gusto niyang tapusin ang buhay muli. Kinabukasan sa budihay, naglakad si Kenji papunta sa klase at nakita niya si Shirayuki na parang salot na iniiwasan siya. Dahil sa pagiging chill guy ni Kenji, hindi ito pinansin at tumungo sa klase kung saan tinanong siya ni Muto kung sasali ba siya sa mga ADSR event. Ipinaalala ni Kenji sa kanya na isa siyang E-ranker na nangangahulugang hindi siya papayagang kumatawan sa akademya sa harap ng mga tagalabas. Sinabihan ni Muto si Kenji na maging isang receptionist tulad niya at pagkatapos pumayag dito, lumingon si Kenji kay Arya para lamang makita siyang may dala-dalang libro sa biology.
Nang malaman ni Arya na may ibang ibig sabihin ang misyonero, sinimulan niyang bugbugin si Kenji dahil sa pagsira sa kanyang kawalang kasalanan. Nang araw na iyon, dumating si Arya na nakasuot ng uniforme ng cheerleader, na siyang nagpapahaba sa launcher ni Kenji. Matapos sabihin kay Kenji na sumali siya sa cheer team para sa festival, inamin ni Arya na inimbestigahan niya siya at nalaman na mayroon itong split personality disorder dahil sa combat stress. Gayunpaman, alam ni Kenji na ito ay dahil sa kanyang genetic history, ngunit tumanggi si Arya na maniwala doon at sinabi kay Kenji na ilalagay niya siya sa mga nakababahalang sitwasyon para ma-activate niya ang kanyang fighter mode sa lahat ng oras. Bago pa man makapag-react si Kenji, binatukan siya ni Arya sa ulo at sinigawan na magsimulang mag-ensayo. Samantala, isinagawa niya ang kanyang cheer routine, na nagpasayaw sa launcher ni Kenji para kay Arya. Kinabukasan, habang naglalakad si Kenji papunta sa paaralan, pinagtripan siya ni Arya, na hinampes siya sa ulo. Habang nagpapagaling siya, narinig nila ang isang anunsyo para pumunta si Shirayuki sa opisina ng guro. Naisip ni Arya na ito ang perpektong pagkakataon upang malaman ang kahinaan ni Shirayuki at kinaladkad si Kenji upang manaktik sa kanya. Habang gumagapang sila sa bentilasyon, isiniwalat ni Arya na sinubukan siyang tapusin ni Shirayuki kahapon. Noong una, nahirapan si Kenji na paniwalaan ito hanggang sa maalala niya ang kakaibang kilos ni Shirayuki. Lumabas na naglagay siya ng piano string sa locker ni Arya para mawalan siya ng ulo habang sinusubukang kunin ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay sinira ni Shirayuki ang mesa ni Arya sa pagsasabing ang kanyang pink na teiko ay mukhang flat na gulong at pagkatapos ay binato siya ng tubig. Nabigla si Kenji sa inasal ni Shirayuki dahil wala siyang ideya na ganito pala ito kasama. Nang marating nila ang opisina ng guro, narinig nila ang guro ni Shirayuki na pinapagalitan siya dahil sa pagbaba ng kanyang mga marka. Pagkatapos, dahil sa pag-aalala, tinanong niya si Shirayuki kung nakipag-ugnayan na ba siya kay Durando. Ngunit tiniyak ni Shirayuki sa kanyang guro na ang nangungunang Choei lamang ang hinahabol ni Durando, at bukod pa rito, isa lamang siyang kathang-isip. Nang igiit pa rin ng kanyang guro na kumuha ng bodyguard, naglabas ng sama ng loob si Arya upang magboluntaryo. Agad na sinabihan ni Shirayuki si Arya na umalis, habang iniisip ng kanyang guro na magandang ideya ito para sa isang S-rank ngunit para protektahan ang kanilang nangungunang estudyante. Patuloy na lumaban si Shirayuki hanggang sa nagbanta si Arya na papaputukan si Kenji. Kaya pumayag si Shirayuki sa kondisyon na si Kenji ay magiging bodyguard din niya, na nangangahulugang titira na siya kasama nito mula ngayon. Nang araw na iyon, sinabi ni Arya kay Kenji na iginiit niyang maging bodyguard ni Shirayuki dahil si Durando ay isa sa mga taong nag-set up ng krimen sa kanyang ina. Inisip ni Kenji na nabaliw na si Arya dahil walang nakakita kay Durando, ngunit iginiit ni Arya na totoo ito at ang paghuli sa kanya ay makakabawas sa sentensya ng kanyang ina. Bamantong hininga si Kenji dahil alam niyang malamang na may kasintahan na ang ina ni Arya na nagngangalang Luti. Nang dumating si Shirayuki, agad niyang ginawa ang mga tungkulin na parang kanyang asawa, ngunit aksidenteng natamba niya ang gamot ni Kenji. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na huwag itong alalahanin, at nakita ito ni Arya at nagselos. Pagkalipas ng ilang araw, inihatid ni Kenji si Shirayuki sa paaralan nang aminin niya rito na ayaw niyang mahulog ang loob nito kay Arya, na napakaganda kaya't isusuko ng lahat ng lalaki ang kanilang buong kayamanan para lang makuha siya. Tiniyak ni Kenji kay Shirayuki na walang makakapigil sa kanila dahil magkaibigan sila noong bata pa sila. Dinadala nito si Shirayuki sa nakaraan ng palihim siyang ilabas ni Kenji sa dambana para ipakita ang mga paputok. Pagkatapos noon, pinagalitan si Kenji dahil sa pakikipagkita kay Shirayuki, ngunit nanatili pa rin ito sa tabi niya, at naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Pagkatapos ng klase, nakatanggap si Shirayuki ng tawag mula kay Kenji na nagmamakaawa para sa tulong, kaya agad siyang nagmadali sa banyo kung saan niya natagpuan si Kenji na nakasuot ng kanyang undies. Nang mahinahon niyang sinabi kay Shirayuki na hindi siya ang tumawag sa kanya, nagsimula siyang magpanik matapos makita ang alpha nitong katawan. Bilang paghingi ng tawad, sinimulang tanggalin ni Shirayuki ang kanyang plot armor habang nagmamakaawa si Kenji na tumigil na dahil hindi pa siya handa na may tumawag sa kanya bilang tatay. Habang pilit niyang pinipigilan si Shirayuki, pumasok si Arya at nahuli sila sa akto.
Galit na hindi siya inimbitahan sa kaganapan, binunot ni Arya ang kanyang mga baril at nagsimulang magpaputok kay Kenji, dahilan para tumalon ito palabas para iligtas ang buhay nito. Habang lumulutang sa karagatan, iniisip ni Kenji kung ano ang nangyari sa kanyang tahimik at payapang buhay. Kinabukasan, nagising si Kenji na nilalagnat at nagpas siyang lumiban sa paaralan. Habang nagpapahinga, tahimik na inilagay ni Arya ang gamot sa sipon sa tabi niya para hindi masawi sa lagnat ang kanyang supplier ng launcher. Nang hapon na, nagising si Kenji na mas maayos ang pakiramdam at sinalubong siya ng isang nag-aalalang si Shirayuki, na nagtanong sa kanya kung ayos lang ba siya ngayon. Ipinakita sa kanya ni Kenji ang gamot sa sipon at nagpasalamat sa pagdadala nito sa kanya. Natahimik si Shirayuki at nagpas siyang huwag sabihin kay Kenji na hindi siya ang nagbigay sa kanya ng gamot. Kinabukasan, hindi na nag-aral si Kenji dahil lahat ng mga babae ay gumagala na nakasuot ng maiikling palda, na nagpapahirap sa mga bagay-bagay para kay Kenji sa larangan ng paningin. Sakto lang, dumating si Arya na nakasuot ng kanyang maalalahanang uniforme at sinipa si Kenji sa ulo, dahilan para mapaungal ito sa sakit. Nagalit siya rito dahil hindi niya iniwasan ang kanyang atake dahil malapit na silang maglaban ni Durando, na may espadang kayang tumagas ng bakal. Tinanong ni Kenji si Arya kung nag-aalala ba ito sa kanya, na ikinamulan niya. Kaya, sinabihan niya itong huwag mag-isip ng anumang nakakatawang ideya. Pagkatapos noon, inutusan ni Arya si Kenji na tingnan ang telepono ni Shirayuki pagkatapos ng klase dahil nagpadala si Durando ng mga mensaheng nagbabanta sa kanyang mga target bago sila dukutin. Mabilis siyang tinanggihan ni Kenji, ipinaalala kay Arya na hinding-hindi niya hahayaang hawakan ni Shirayuki ang kanyang telepono, kung saan itinatago niya ang isang koleksyon ng mga larawan nito. Pagkatapos ay tinanong niya si Arya kung bakit hindi niya kasama si Shirayuki ngayon. At casual na isiniwalat ni Arya na iniwan niya si Reki, ang sniper, para bantayan si Shirayuki ngayon. Nang marinig ito ni Kenji, napaisip siya kung kinuha ba ni Arya si Reki bilang isang hitman para tapusin si Shirayuki. Hinayla ni Arya ang tainga ni Kenji para seryosohin niya ito. Ngunit sinabi niya kay Arya na lagi siyang pinipilit nito at ipinaalala sa kanya na nagkasakit ito dahil sa kanya. Habang nakokonsensya si Arya, walang isip na sinabi ni Kenji sa kanya na binigyan siya ni Shirayuki ng gamot para sa sipon at pinuri ang kanyang pagiging maalalahanin na ikinagalit ni Arya dahil siya ang nagdala ng gamot. Kaya dahil sa sama ng loob, sinabihan ni Arya si Kenji na pakasalan na lang si Shirayuki at sinimulang labanan siya hanggang sa pilit siyang pinigilan ni Kenji. Pagkatapos ay sinabihan niya si Arya na dapat niyang gamitin ang kanyang enerhiya upang magdala ng patunay ng pag-iral ni Durando. At tinutulan ni Arya na umiiral siya dahil mayroon siyang matinding damdamin. Gayunpaman, sinabi ni Kenji kay Arya na nilinlang niya ang kanyang sarili sa pag-iisip na umiiral si Durando dahil desperado lamang siyang iligtas ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Arya na si Kenji ay katulad lamang ng lahat ng tumawag sa kanya ng depekto dahil hindi siya lohikal tulad ng kanyang lolo na si Sherlock Holmes. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kenji na sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na malapit nang sumalakay si Durando. Ngunit muli, tinawag siya ni Kenji na isang baliw na may utak-ibon, na nagpagalit kay Arya. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, binisita ni Kenji si Shirayuki upang sabihin sa kanya na babantayan siya mismo, na ikinatuwa niya dahil sa wakas ay naalis na niya ang kanyang karibal. Habang magkasama sila, tinanong ni Kenji si Shirayuki kung bakit siya lang ang naghahanda para sa pagdiriwang ng ADSURD. Pagkatapos ay isiniwalat ni Shirayuki na ang buong konseho ng mga estudyante ay pumunta upang manood ng mga paputok. Kaya, tinanong siya ni Kenji kung bakit hindi siya sumama sa kanila. Ipinaalala sa kanya ni Shirayuki na bilang isang dalagang nasa dambana, hindi siya pinapayagang bumisita sa labas ng mundo. Ikinagulat ito ni Kenji dahil naisip niya na iba ang mga bagay para kay Shirayuki simula nang mag-enroll siya sa Bautai. Gayunpaman, isiniwalat niya na labis na nagalit ang mga Hod-aji sa kanya sa paggawa nito, kaya naman hindi na niya sila maaaring bigin pa. Napagtanto ni Kenji na isa pa ring ibong nakakulong si Shirayuki tulad noong bata pa sila. Nang gabing iyon, sinabi ni Kenji kay Shirayuki na isasama niya ito sa pagdiriwang ng mga paputok. At nang subukan niyang makipagtalo, tiniyak niya sa kanya na ako'y niya ang buong responsibilidad bilang kanyang bodyguard.
Natuwa si Shirayuki dito at nagtungo ang dalawa sa isang department store para magpalit si Shirayuki ng angkop na damit bago bumisita sa pagdiriwang. Pagdating nila, tapos na ang pagdiriwang at humingi ng tawad si Kenji sa hindi pagsuri sa oras. Dito, sinabi sa kanya ni Shirayuki na natutuwa lang siyang makasama ito at sa unang pagkakataon, nakita siya ni Kenji bilang isang mabuting babae. Matapos maingat na ilagay ang kanyang jacket kay Shirayuki, tumakbo si Kenji para kumuha ng maiinom. Samantala, nakatanggap si Shirayuki ng text mula sa isang hindi kilalang numero na nag-alala sa kanya. Pagdating ni Kenji, tinanong niya si Shirayuki kung ayos lang ba siya at sa halip na sabihin kay Kenji ang tungkol sa text, tiniyak sa kanya ng babae na maayos ang lahat. Gamaan ang pakiramdam, inabutan ni Kenji si Shirayuki ng mga paputok. At habang naglalaro sila ng mga ito, napagtanto ni Kenji na si Shirayuki ay naglalaman ng isang buong pabrika ng asset. Bigla na lang, naging seryoso si Shirayuki at sinabi kay Kenji na tiningnan niya ang horoscope nito at nalaman niyang mawawala ito. Nang sabihin niya kay Kenji na kukunin siya ni Arya, tumawa ito. Ngunit sinabi ni Shirayuki sa kanya na mas naging masaya siya simula nang dumating si Arya sa buhay niya. Pagkatapos, dahil sa desperasyon, hiniling ni Shirayuki kay Kenji na piliin siya kahit minsan lang at humingi ng halik. Dahil isang maginoo si Kenji, malapit nang ibigay ang kahilingan ni Shirayuki. Ngunit isang grupo ng maiingay na estudyante ang sumulpat at sinira ang sandali. Habang awkward na tinitingnan ni Kenji si Shirayuki, sinabi niya sa kanya na dapat na silang umuwi dahil natuyo na ang kanyang pancake. Sa araw ng ADS Festival, nagpatrolya si Kenji sa lugar at walang nakitang kakaiba. Nang sandaling iyon, sinabi ni Ryo kay Kenji na dapat niyang tulungan si Muto sa tungkulin bilang receptionist, kaya sinabi niya kay Shirayuki na makikasama siya sa mga lalaki. Ngumiti si Shirayuki at pinanood si Kenji na umalis. At makalipas ang ilang oras, nakatanggap si Kenji ng text mula sa kanya na nagpapaalam. Habang nabigla si Kenji sa text, hinawakan siya ng guro ni Shirayuki sa leeg at tinanong si Kenji kung nakita niya si Shirayuki. Nagsimula nang magpanik si Kenji nang tanungin siya ng guro kung nakatanggap ba si Shirayuki ng anumang text mula kay Durando. Kaya sa halip na mag-aksaya ng oras, tumakbo si Kenji upang hanapin si Shirayuki. Habang sinusubukan niyang tawagan si Shirayuki, nalaman niyang naka-off ang telepono nito. Kaya kinontak niya si Arya, ngunit hindi rin makontak ang telepono nito. Nagsimulang madama ni Kenji ang pagkakasala habang sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagtitiwala kay Arya at paglalagay sa panganib sa buhay ni Shirayuki. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Kenji ng tawag mula kay Reki na sinubukang pakalmayan siya sa pamamagitan ng pagpaputok sa kanyang paanan. Nang mas maging kalmado na siya, tinanong niya si Reki kung kailan niya huling nakita si Shirayuki, at sinabi nito sa kanya na huling nakita si Shirayuki sa Logi Center. Alam ni Kenji na walang kinalaman si Shirayuki sa pagpunta roon, kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa gusali. Samantala, pumasok si Shirayuki sa isang nakakatakot na silong kung saan naghihintay sa kanya si Durando sa dilim. Dahil hindi niya ito makita, sinabi niya rito na hindi niya natitinag ang kanyang kasunduan, at tiniyak ni Durando na hindi niya sasaktan si Kenji. Habang inilalahad ni Durando ang kanyang kamay at sinabi kay Shirayuki na dadalhin niya ito sa EU, isang lugar na mas angkop para sa kanya, dumating si Kenji at pinigilan si Shirayuki sa tamang oras. Gayunpaman, hinagisan ni Durando ng kutsilyo si Kenji, na nagpatambo sa kanya at nagpabagsak sa lupa, na nagbigay daan kay Durando na isama si Shirayuki. Nang hajisan ni Durando ng isa pang kutsilyo si Kenji, dumating si Arya at iniligtas ang lalaki bago sinabi kay Durando na siya ay naaresto dahil sa pagdukot sa isang dalagang nasa dambana. Habang nakatitig sa dilim, sinabi ni Arya kay Durando na nagawa na niya ang kanyang takdang aralin kaya alam niyang gusto nitong hatiin ang kanyang mga kaaway at harapin sila isa-isa. Ito ang dahilan kung bakit niya inihiwalay ang kanyang sarili kina Shirayuki at Kenji upang maakit niya ito palabas. Halatang nagulat si Kenji nang mapagtanto niyang mas matalino si Arya kaysa kay Holmes, habang sinabi ni Durando kay Arya na dapat niyang pawiin ang ngising iyon dahil nagsisimula pa lang siya. Biglang bumahas sa basement at habang nababalisa sina Arya at Kenji, sinunggaban ni Durando si Shirayuki at tumakbo palayo. Matapos hanapin si Shirayuki, natagpuan ni na Kenji at Arya ang kanyang walang malay na sarili, nakatali sa isang poste.
Nang sa wakas ay nagising siya, humingi siya ng tawad kay Kenji at sinabi sa kanya na pinagbantaan siya ni Durando na tatapusin kung hindi siya lihim na makikipagkita sa kanya. Matapos ibunyag na nakatanggap siya ng text mula kay Durando kahapon, nagsimulang umiyak si Shirayuki at humingi ng tawad kay Arya sa pagiging masama sa kanya. Nagsimulang tumaas ang tubig sa kanilang paligid, kaya sinubukan ni Arya na tanggalin ang tali ni Shirayuki, ngunit sinabihan siya ni Kenji na hanapin si Durando sa pinakamataas na palapag dahil hindi siya marunong lumangoy. Gayunpaman, atubili si Arya na iwan sila hanggang sasabihin sa kanya ni Kenji na mas makakatulong siya kung magagawa niyang nakawin ang mga susi mula kay Durando. Nakumbinsi nito si Arya, at habang wala siya, ang baha ay umabot hanggang leeg ni Shirayuki. Kaya, sinabihan niya si Kenji na iwan siya at iligtas ang kanyang sarili dahil kapalaran niya bilang isang dalagang santuwaryo ang magsakripisyo ng sarili para sa kapakanan ng iba. Tinawag siya ni Kenji na katawa-tawa sa pagmumungkahi ng ganoong bagay. Ngunit, sinabi sa kanya ni Shirayuki na walang magluluksa sa kanya, kahit na masawi siya rito. Pagkatapos ay biglang isang malaking alon ng tubig ang naghiwalay kay Kenji mula kay Shirayuki at inilubog siya sa tubig. Dahil ayaw sumuko, lumangoy si Kenji patungo kay Shirayuki at binigyan siya ng isang halik sa ilalim ng tubig na nagbigay kay Shirayuki ng kagustuhang mabuhay at nagpagana sa hysteria mode ni Kenji. Ngayon na mas malinaw ang pag-iisip, madaling binuwag ni Kenji ang kandado at ang dalawa ay lumangoy pataas. Pagkatapos ay sinabi ni Kenji kay Shirayuki na gusto niya itong protektahan kahit ano paman, na ginagawang mas basa pa si Shirayuki kaysa sa baha. Pagkatapos ay sinabihan ni Kenji si Shirayuki na umakyat sa hagdan at nang sundan niya ito, natagpuan niya itong nakatayo sa isang malayong sulok. Nang sandaling iyon, tumakbo si Arya patungo kay Kenji, ngunit pinigilan niya ito nang mapansin niya ang isang alambre ng piano. Pagkatapos ay sinabihan niya si Arya na si Durando ang nasa likod nito, at agad niyang napagtanto na bumalik na si Wrestler Kenji. Pagkatapos noon, nilapitan nila si Shirayuki upang kumustahin siya, at napansin ni Kenji na ang plot armor ni Shirayuki ay may ibang kulay. Kaya nagpa siya siyang subukan si Shirayuki sa pamamagitan ng pagtatanong kung maayos ba ang pakiramdam ng kanyang mga labi. Nang mahinahon siyang sumagot ng oo, agad na sinabihan ni Kenji si Arya na lumayo kay Shirayuki habang pinapaputukan siya. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga galaw ay masyadong mabagal para sa impostor nang itutok niya ang isang kutsilyo sa leeg ni Arya at pinatigil ang kanyang kamay. Pagkatapos ay napagtanto ni Arya na sa wakas ay kaharap na niya si Durando. Ngunit nang tawagin niya ito ng ganoon, sinabi ng impostor kay Arya na kinasusuklaman niya ang pagtawag sa kanya na Durando dahil siya si Jin the 30th, isang inapo ni Jin Dark the 4th. Hindi siya pinaniwalaan ni Arya dahil si Jin Dark ay niluto na sa steak bago pa siya umabot sa hustong gulang. Ngunit sinabi ni Jin kay Arya na kasinungalingan iyon dahil sanay ang kanyang pamilya sa pagmamanipula ng kasaysayan. Pagkatapos ay sinabi ni Jin kay Arya na kahit iniwan siya ni Rico, gusto niyang sumali ito sa EU or kung hindi ay ipapalamig niya ito hanggang masawi. Habang sinusubukan ni Kenji na iligtas si Arya, binalaan siya ni Jin na ipapalamig niya ang mga hiyas ng kanyang pamilya at gagawin siyang Mr. No Nuts. Pagkatapos ay bumalik kay Arya, hahalikan na sana siya ni Jin para i-freeze ang kanyang dila nang dumating ang tunay na Shirayuki at iligtas si Arya. Ngayong nakakaramdam na ng kumpiyansa, sinabi ni Arya kay Jin na malinaw na mas marami sila kaysa sa kanya. Ngunit sa halip na umatras, naghagis si Jin ng mga gas bomb patungo sa kanila at tinakpan ang buong sahig ng makapal na gas. Habang nababalisa ang kanilang paningin, sinubukan ni Arya na agawin ang kanyang mga espada, ngunit napapangiwi sa sakit dahil sa pinsala ng yelo na dulot ni Jin. Sumugod si Shirayuki upang tulungan si Arya at ginamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang kamay. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kenji na alagaan si Arya dahil balak niyang harapin si Jin ng mag-isa. Natawa si Jin nang sabihin niya kay Shirayuki na wala siyang laban sa isang taong nagsanay sa ilalim ng EU. Matapos palamigan ang buong sahig, isiniwalat ni Jin ang kanyang tunay na mukha at sinabi kay Shirayuki na hindi siya maaaring manalo laban sa kanya, habang ginagampanan niya ang aklat ng mga tuntunin ng Hutoy. Pagkatapos ay gumawa ng desisyon si Shirayuki at sinabi kay Jin na tatalikuran niya ang bawat tuntunin upang mapanatiling ligtas si Kenji mula sa mga baliw na babaeng tulad niya.
Dahil dito, sinabihan ni Shirayuki si Kenji na umiwas ng tingin dahil malapit na siyang maging isang nakakatakot na sandata sa pamamagitan ng pagpapakawala ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng mga dalaga sa dambana. Tiniyak sa kanya ni Kenji na kahit ano ang gawin niya, palagi siyang magiging sapat na mainit para maiangat ang poste nito. Pagkatapos ay itinaas ni Shirayuki ang kanyang nagliliyab na espada at sinabi kay Jin na ang tunay niyang pangalan ay Hiko bago humarap sa kanya. Habang abala ang mga babae sa pakikipaglaban, humingi ng tawad si Kenji kay Arya dahil sa hindi niya paniniwala sa kanya noong isang araw at nangakong hindi na siya muling pagdududahan. Nang marinig ni Arya ang mga matitinding salita mula kay Kenji, namula siya bago napagtanto na hindi pa oras para bumuo ng plano. Samantala, na-corner ni Jin si Shirayuki at gagawin na sana siyang palaman, ngunit sumugod si Arya para atakihin siya. Habang tinatawag siya ni Jin na Amir Bauti, ipinakita ni Arya sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin sa pamamagitan ng pag-neutralize sa kanyang mga pag-atake. Dahil dito, itinulak ni Jin ang kanyang pag-atake kay Kenji, ngunit madali niyang naiwasan ang kanyang atake salamat sa pagsasanay na ibinigay sa kanya ni Arya. Pagkatapos ay sinabi ni Arya kay Jin na tapos na. Ngunit ngumisi si Jin at sinabing kahit hindi pinapayagang tapusin ang sinuman, hindi niya sinunod ang mga patakarang iyon at ginamit ang kanyang nagyayelong kapangyarihan upang burahin si Kenji. Nang sandaling iyon, tumalon si Shirayuki mula sa himpapawid at hiniwa ang espada ni Jin gamit ang kanyang nagliliyab na espada. Habang nasa gulat si Jin, nilagyan siya ni Arya ng posas at sinabi sa kanya na siya ay nakaaresto. Samantala, kinakabahang tinanong ni Shirayuki si Kenji kung nakakatakot ba ang hitsura niya, ngunit tiniyak niya rito na lubos niyang sinusuportahan ang malalakas na kababaihan tulad niya. Dahil dito, umiyak si Shirayuki, kaya niyakap niya si Kenji habang nakangiti si Arya, iniisip na karapat-dapat si Shirayuki na bumuo ng plano kasama si Kenji para sa huling hakbang na iyon. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Shirayuki kay Kenji na ang gamot ay dala ni Arya, na ikinagulat niya. Habang iniiwasan ni Arya ang atensyon, matapos kumalma, inutusan ni Arya si Shirayuki na maging alipin niya dahil nasiyahan siyang tapusin si Jin kasama nila ni Kenji. Para ipakita na seryoso siya, inabot ni Arya kay Shirayuki ang ekstrang susi ng kwarto ni Kenji, na ikinatuwa niya dahil mahuhuli na niya itong nagkukwentuhan tungkol sa kwento ng pag-ibig ng iyong ina at ng tabero. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap si Kenji ng text mula kay Arya na nagsasabing dumaan siya sa dormitoryo ng babae. Sa pag-aakalang makakakuha siya ng oral support mula kay Arya, pinindot niya ang doorbell at agad na sinalubong si Arya, na labis na mapagmahal ngayon. Habang inihahagis niya si Kenji sa kama at sinusubukang lubugan ito gamit ang kanyang mga asset, napagtanto ni Kenji na iisang tao lang ang may kakayahang maging ganito kagalawgaw, at iyon ay si Rico. Kaya, nang tawagin niya ang pangalan niya, pinakita ni Rico ang kanyang sarili at sinabi kay Kenji na hindi niya kayang lumayo sa kanyang mahabang subway. Matapos utusan si Kenji na manatiling tahimik para mabigyan niya ito ng sesyon na walang kamay, tinanggal ni Rico ang kanyang kurbata, ngunit pinigilan siya ni Kenji at tinanong tungkol sa kanyang kapatid dahil mga bro muna bago ang mga babae. Sinabi ni Rico kay Kenji na buhay ang kanyang kapatid, kaya hiniling niya rito na bigyan siya ng ilang uri ng patunay. Pagkatapos ay isiniwalat ni Rico na hindi pa siya nakapaslang ng sinuman, na nangangahulugang ang pangalang bounty assassin ay ganap na walang batayan. Gayunpaman, sasabihin lamang niya kay Kenji ang nangyari sa kanyang kapatid kung tatanggapin siya nito bilang kanyang kasintahan. Dahil alam ni Rico ang tungkol sa hysteria mode, lalo niyang pinatamis ang kasunduan sa pamamagitan ng pagsasabi kay Kenji na maaari niyang paganahin ang kanyang mga cool na kapangyarihan sa pamamagitan ng paghawak sa kanya kahit kailan niya gusto. Nang sandaling iyon, biglang tumingin si Arya sa mga bintana at pinaputukan si Rico dahil sa pagsubok sa kanyang supplier ng joystick. Nadismaya si Rico sa pagkaantala, at dahil hindi siya mahilig magbahagi, hinagisan niya ng flash grenade si Arya at umalis. Samantala, natabunan ang mga mata ni Kenji sa madilim na kuweba ni Arya hanggang sa nagmadali siyang hanapin si Rico at nakita itong papunta sa rooftop. Habang nagmamadali silang umakyat sa taas, sinabi ni Arya kay Rico na magbabayad siya sa pag-frame sa kanyang ina at sinimulang pagsalitaan si Rico dahil sa mga problema sa tatay hanggang sa pareho silang nag-away na parang mga kuting. Dahil sa pagkadismaya,
Pinigilan sila ni Kenji at sinabihan si Arya na hindi niya dapat labanan si Rico dahil malamang ay nakipag-ayos ito sa kanya para makabalik sa butihay. Gayunpaman, galit na galit si Arya at inakala niyang nagsisinungaling si Rico. Ngunit sinabi sa kanya ni Kenji na kung aatakihin niya si Rico ng walang dahilan, gagawa siya ng krimen at wala nang tutulong sa kanyang pinakamamahal na nanay. Sa halip na umatras, sinabi ni Arya kay Rico na hahayaan lamang niya itong mabuhay kung aaminin niya sa Korte Suprema, at pumayag si Rico. Sinabi pa niya kay Arya kung gaano siya nagsisisi sa pagkuha sa kanyang ina mula sa kanya at nagsimulang umiyak. Habang nagmamadali si Arya upang aliwin si Rico, hindi pinapansin ni Kenji ang kanyang mga luhang parang kay bato, ngunit nagpa siya siyang manahimik. Pagkatapos ay sinabi ni Rico sa kanila na pinalayas siya sa EU dahil hindi niya sila matalo. At higit pa rito, ninakaw ni Vlad, ang pangalawang pinuno, ang lahat ng kanyang kayamanan. Kaya ngayon kailangan niya ang kanilang tulong upang nakawin muli ang kayamanan mula kay Vlad. Kinabukasan, dumating si Rico sa klase na nakasuot ng isang magandang damit, at nakalimutan ng lahat na literal niyang sinubukang tapusin ang dalawa sa kanilang mga kaklase. Pagkatapos ay tinanong ni Kenji si Arya kung tutulungan niya si Rico sa buong bagay na pagnanakaw. Inamin ni Arya na ayaw niya, ngunit ang paghuli kay Vlad ang kanyang pangunahing prioridad. Ipinaalala ni Kenji sa kanya na kung mahuhuli silang nagnanakaw, magkakaroon sila ng kriminal na record, ngunit tiniyak sa kanya ni Arya na ang pagnanakaw mula sa EU ay hindi magpapasailalim sa kanila sa kaso. Naging mausisa ngayon si Kenji at hiniling kay Arya na sabihin sa kanya kung ano ang EU, ngunit tumanggi siya at sinabing hindi pa siya handa. Kalaunan, tinanong ni Arya si Kenji kung ano ang dahilan ng pagtulong niya kay Rico, ngunit dahil hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa EU, sinabi ni Kenji kay Arya na wala siyang pakialam doon. Dahil dito, nawalan ng kontrol si Arya dahil naniniwala siyang tinutulungan ni Kenji si Rico na mahuli siya. Kaya, inakusahan niya si Kenji ng pagkulong kay Rico at sa kanyang mga tasa ng pulot. Nang subukang sabihin sa kanya ni Kenji na walang nangyari, tinanong siya ni Arya kung bakit pa siya pumunta sa kanyang silid. Ayaw sabihin ni Kenji kay Arya na dahil nakadamit si Rico na katulad niya at noong una ay pinuntahan niya ito para mahuli, kaya nanatiling tahimik siya, na lalong ikinagalit ni Arya. Nang tanungin ni Kenji si Arya kung bakit niya ito pinapahalagahan, sinabi niya rito na pag-aari niya ito at hindi niya patatawarin si Rico sa pagnanakaw sa kanya. Nagulat si Kenji dito dahil sa lengguwahe ng mga babae, halos pag-amin na iyon. Kinabukasan, kumuha si Propesor Sayunaki ng pagsusulit sa biology habang abala ang lahat ng mga babae sa pagkahumaling sa riz ng guro. Nang sandaling iyon, lumapit si Rico kay Kenji at pumunta sa ilalim ng mesa para bigyan si Kenji ng isang magaspang na gawin na magpapaiyak sa kanya sa kaligayahan. Pagkatapos ng 3 segundo, humiga si Rico sa kandanggan ni Kenji at sinabihan siyang tapikin ang ulo nito dahil sa pagiging mabuting babae. Nang tanungin siya ni Kenji kung bakit siya nagiging kakaiba, sinabi ni Rico sa kanya na sinasanay lang siya nito na pumasok sa hysteria mode, na kinakailangan para sa kanilang malaking pagnanakaw. Nang malapit nang magpakawala si Kenji, muling bumukas ang mga ilaw at naabutan sila ni Sayunaki na nagiging kakaiba. Naglakad-lakad si Rico gaya ng dati, kaya sinabihan ni Sayunaki si Kenji na dumaan sa staff room. Matapos pagsabihan, naglakad pa uwi si Kenji kasama si Rico, at dahil umuulan, napilitan siyang magbahagi ng payong sa kanya. Nang sandaling iyon, inatake ni Shirayuki si Rico, na madaling umiwas sa kanya at tinanong si Shirayuki kung bakit siya umaarte ng baliw. Nang ipakilala ni Shirayuki ang sarili bilang kaibigan ni Kenji noong bata pa siya, buong pagmamalaking sinabi ni Rico na siya ang kasintahan ni Kenji, na ikinainis ni Shirayuki. Upang kontrahin ang pahayag ni Rico, sinabi ni Shirayuki na hinalikan niya si Kenji. Ngunit hindi naapektuhan si Rico at sinabing natikman na niya ang launcher ni Kenji. Dahil dito, inatake sa puso si Shirayuki. Ngunit nang gumaling siya, inatake niya si Rico, na hindi lamang natalo si Shirayuki, kundi sinampal pa siya, na nagpaiyak sa kawawang babae. Matapos manalo ng patas, sinabi ni Rico kay Kenji na uuwi na siya, habang si Shirayuki ay naiwang umiiyak dahil walang lalaking magkakagusto sa kanya dahil nadungisan na ang kanyang mga pisngi. Gayunpaman, ayaw ni Shirayuki na siya lang ang babaeng hindi pa nakakatikim ng launcher ni Kenji. Kaya,
Pinabuhat niya ito sa kanya papunta sa infirmary kung saan isinara niya ang pinto at sinabihan si Kenji na diligan ang kanyang malungkot na hardin. Nagulat si Kenji sa baliw na pag-uugali ni Shirayuki habang sinasabi niya rito na bibisitahin niya ang kanyang pamilya sa loob ng isang buwan, kaya gusto niyang magpakawala ng lakas bago ang reunion ng pamilya. Nang mapagtanto ni Kenji na hindi siya makakalabas ng buhay nang hindi pinapaslang ang kanyang sarili, sinabihan niya si Shirayuki na ipikit ang kanyang mga mata upang makapaggalaw siya. Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, mas mabilis na tumakbo si Kenji kaysa sa iyong ama noong ikaw ay ipinanganak. Kinabukasan, inanyayahan ni Rico sina Kenji at Arya upang pag-usapan ang kanilang estratehiya sa isang maid cafe. Ipinakita niya sa kanila ang isang larawan ng kastilyo ni Vlad at isiniwalat na ang kanyang kayamanan ay nakatago sa isang silong sa ilalim ng lupa. Dito, tinanong ni Kenji si Rico kung bakit siya humihingi ng tulong sa kanila gayong marami na siyang alam. At sinabi sa kanya ni Rico na kahit na ang palasyo ay maaaring mukhang ordinaryo, ito ay talagang isang mahigpit na binabantayang kuta. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Rico na sina Kenji at Arya ay magbabalat kayo bilang isang butler at katulong upang makapasok sa kastilyo ni Vlad. Habang sumang-ayon si Kenji, tinanong ni Arya si Rico kung maaaresto niya si Vlad dahil kabilang ito sa mga taong nag-frame sa kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Rico na hindi niya magagawa dahil wala si Vlad para sa negosyo at ang palasyo ay pinapatakbo ng kanyang manager at kasambahay. Agad na umatras si Arya sa misyon at sinabi kay Rico na ang tanging motibo niya ay ang mahuli si Vlad. Mahinahong tinanggap ni Rico ang desisyon ni Arya at sinabi kay Kenji na magiging makulit na katulong niya ito. Naiinis na ngayon si Arya at sinabi kay Rico na sasama na siya dahil ayaw niyang kainin nito ang launcher ni Kenji. Napabuntong hininga sa kanilang drama, tinanong ni Kenji si Rico tungkol sa kanyang kayamanan at isiniwalat niya na ito ay isang rosaryo na regalo ng kanyang ina. Labis na nagalit si Arya at sinabi kay Rico na nahihiya siya sa paghingi sa kanya na kunin ang kayamanan ng kanyang ina gayong siya ang dahilan kung bakit hindi niya makita ang kanyang ina. Sinubukan ni Kenji na pakalmayan si Arya, ngunit sinabihan niya itong huwag makialam habang patuloy siyang nagagalit kay Rico hanggang sasabihin niya kay Arya na maswerte siya dahil buhay pa ang kanyang ina. Pagkatapos ay isiniwalat niya na nasawi ang kanyang mga magulang noong bata pa siya, kaya naman napakahalaga sa kanya ng rosaryo. Sa unang pagkakataon, nagpakita si Rico ng tunay na emosyon sa halip na magpanggap na isang masayahing babae na walang tunay na emosyon. Dahil sa awa kay Rico, inalok siya ni Arya ng panyo, nangakong tutulungan siya. Pagkatapos nito, dinala ni Rico si Arya sa isang tindahan kung saan pinilit niya itong magsuot ng damit pangkatulong, na nagpapagana sa launcher ni Kenji. Sinabihan ni Rico si Arya na tawagin si Kenji bilang master, ngunit dahil gusto ni Arya na maging mommy niya, nahihirapan siyang sabihin ang salita, naiwan si Kenji na namumula. Kinabukasan, tuluyan nang nawala ang liwanag sa likod ng mga mata ni Arya nang sa wakas ay nagawa niyang sabihin ang salitang master. Sa kabilang banda, natuwa si Rico sa pagunlad ni Arya. Kaya, sinabihan niya si Kenji na siya na ang magsasanay. Sinabihan niya itong pumunta sa infirmary ng mag-isa, at alam na ni Kenji na malapit na siyang malinlang. Nang araw na iyon, papunta na si Kenji para salubungin si Rico nang marinig niya ang tunog ng piano na tumutugtog. Habang dumadaan si Kenji sa music room, natagpuan niya si Jin, kaya itinaas niya ang kanyang baril para atakihin ito, ngunit sinabi nito sa kanya na ayaw niya ng away. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Kenji na malamang ay nakakuha si Jin ng plea bargain, kaya nawalan siya ng interes at aalis na sana nang sabihin ni Jin kay Kenji na alam na niya ang lahat tungkol sa kanilang planong pagnanakaw. Habang gulat na gulat si Kenji, ikinwento ni Jin ang tungkol sa nakaraan ni Rico at kung paano siya pinalaki sa pagkabihag ni Vlad. Kalaunan ay nakatakas si Rico, ngunit muling nahuli ni Vlad, na nagsabi sa kanya na magkakaroon lamang siya ng kalayaan kung malalampasan niya si Lupin sa unang pagkakataon. Naalala ni Kenji ang kanyang laban kay Rico at napagtanto niyang napilitan itong maging kontrabida. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Kenji kung bakit sinasabi sa kanya ni Jin ang lahat ng ito. Kaya, tinanong niya ito kung bakit siya nagbabahagi ng napakaraming bagay sa kanyang kaaway. Doon isiniwalat ni Jin na si Vlad ay isang kaaway ng kanyang buong lahi habang nakikipaglaban ito sa mga ninuno nito. Inisip ni Kenji na ang mga ninuno ni Vlad ang pinag-uusapan ni Jin hanggang sasabihin niya kay Kenji na si Vlad ay isang immortal na demonyo.
Ang tanging paraan upang neutralisahin siya ay sa pamamagitan ng pag-atake sa mga kahinaan ni Vlad, na nakuha niya matapos magpadala ang Vatican ng isang palad na sapat ang lakas upang labanan si Vlad. Kaya, kung sakaling mapahamak siyang makasalubong si Vlad, dapat niyang agad na tamaan ang mga kahinaang iyon upang talunin si Vlad. Matapos bigyan si Kenji ng isang drawing na nagpapakita ng mga kahinaan ni Vlad, binati siya ni Jean ng swerte at lumayo. Napagtanto ni Kenji na huli na siya sa kanyang pakikipagkita kay Rico at nagmadaling pumunta sa infirmary, para lamang marinig ang isang grupo ng mga babae na paparating sa kanya. Biglang natarante si Kenji at nagtago sa isang locker kung saan niya natagpuan si Muto, na nag-aakalang nandito si Kenji para tingnan ang mga babaeng kasama niya. Nang sandaling iyon, tinanggal ni Rico at ng mga babae ang kanilang mga plot armor para sa isang medical check-up, at nakatanggap si Kenji ng text mula kay Rico na nagtatanong kung may nakapagpakiliti sa kanyang joystick ng sapat para ma-activate niya ang kanyang hysteria mode. Nang sandaling iyon, dumating si Arya at nag-foot reveal sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang medyas, na naging dahilan para pumasok si Kenji sa hysteria mode. Nang dumating si Sayunaki para suriin ang mga babae, nawalan ng pasensya ang mga babae at pinalibutan siya na parang Jungkook mula sa BTS. Samantala, naramdaman ni Reki na may mali at binuksan ang locker, na iniluwal si Namuto at Kenji. Bago pa sila maparusahan ng mga babae, isang puting lobo ang pumasok sa bintana, inatake si Muto bago sinunggaban si Sayunaki. Habang sinusubukan ni Kenji na pigilan ang halimaw, sinabi sa kanya ni Arya na ito ay isang napakabihirang lobo na matatagpuan lamang sa North America. Bago pa man nila siya mahuli, nakatakas ang lobo mula sa bintana na kanyang pinasukan, ngunit nagpa siya si Kenji na habulin siya, at sumama si Reki sa kanya sa misyon. Pagdating sa isang inabando ng gusali, nagkaroon ng maikling labanan si Kenji sa lobo habang si Reki ay pamwesto sa isang kalapit na gusali kasama ang kanyang sniper. Nang tamang-tama ang sandali, pinaputukan niya ang lobo, ngunit hindi niya ito nataman. Nagulat si Kenji, ngunit masaya rin dahil naniniwala siyang sa wakas ay naipakita na ni Reki ang kanyang makataong panig sa pamamagitan ng hindi pagtama sa kanyang target. Gayunpaman, nilinaw ni Reki na hindi siya nagtama dahil balak niya lang sanang gasgasan ang lobo gamit ang bala dahil sapat na iyon para maparalisa ito. Pagkatapos ay pinaamo niya ang halimaw at nagpas siyang panatilihin itong alagang hayop, na ikinagulat ni Kenji. Pagkatapos ng misyon, umuwi si Kenji at sinalubong ng galit na si Arya, na pagkatapos ay pinarusahan siya dahil sa pagtingin sa kanya kanina. Pagkalipas ng ilang araw, hinainan ni Arya ng tsaa si Rico at humanga siya sa kanyang kagandahang asal. Kaya, sinabi niya kay Arya na isa na siyang kahangahangang katulong, na ikinainis niya, at mabilis niyang sinabi kay Rico na ginagawa lang niya ito para sa kanyang ina. Pagkatapos ay tinanong ni Rico si Kenji kung nagustuhan ba nito ang pagganap ni Arya. Ngunit nang mag-atubili itong sumagot, nagalit si Arya at itinaas ang kanyang palda upang ipakita ang kanyang malaglossy glass na puting mga hita, na nagudyok kay Kenji na lalong magpanik. Nang dumating ang araw ng kanilang misyon, matiyagang naghintay sina Arya at Kenji para kay Rico, na dumating na nakadamit bilang isang taong nagngangalang Kanay. Agad siyang nakilala ni Kenji, at ikinagalit niya nang makitang ginagamit ni Rico ang mukha ni Kanay. Kaya, sinabi niya rito na sawang-sawa na siya sa mga kalokohan nito. Bilang tugon, sinabi ni Rico na gusto lang niyang gamitin ang mukha ng isang taong pinakamamahal niya, na nag-iwan kay Arya na labis na nalilito. Sinubukan niyang tanungin si Kenji kung sino si Kanay, ngunit hindi siya pinansin nito at nagpatuloy sa paglalakad, na nag-iwan kay Arya na bigo. Habang nasa tren sila, tinitigan ni Kenji si Rico ng may pagmamalaki at iniisip kung ang baliw na ito ay talagang may traumatikong nakaraan. Ilang sandali pa, nakarating sila sa kastilyo ni Vlad at agad na isinumpa ni Kenji ang kanyang yumaong ama dahil sa hindi sapat na kayamanan para gawan siya ng kastilyo na ganito kalaki. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at natigilan ang grupo nang malaman na si Sayunaki ang manager ni Vlad. Pagkatapos ay sinabi niya kay Arya na natutuwa siyang magkaroon ng isang S-rank na kagandahan sa paligid dahil ngayon ay maaari na niyang ilaan ang kanyang sarili sa kanyang pananaliksik ng walang anumang pag-aalala. Si Rico,
na nagpapanggap na isang empleyado mula sa ahensya ng trabaho, ay tinanong si Sayunaki kung babalik ba ang kanyang amo sa lalong madaling panahon, at sinabi niya rito na hindi niya alam dahil hindi pa niya ito nakikita, at ang tanging komunikasyon nila ay sa pamamagitan ng mga email. Bahagyang natigilan si Kenji, ngunit hindi niya pinansin ang kakaibang kutob niya. Nang makaalis si Rico, ipinakita ni Sayunaki kina Arya at Kenji ang kanilang mga bagong silid habang sinasabi sa kanila na una siyang pumunta sa kastilyo upang gamitin ang mga pasilidad sa pananaliksik nito, ngunit dahil matagal na siyang nanatili, nagsimula siyang magtrabaho bilang isang manager. Ilang sandali pa, nagpalit si Kenji ng uniforme ng butler at pumunta upang tingnan si Arya, ngunit nadatnan niya itong umiikot-ikot suot ang kanyang damit pang maid. Nang mahuli ni Arya si Kenji na nakatingin sa kanya, nahiya siya at sinubukang tapusin ito sa pamamagitan ng sapilitang pagpapakain sa kanya ng kanyang asset. Nang sumunod na linggo, itinoon ni na Kenji at Arya ang kanilang mga sarili sa kani-kanilang mga gawain. At sa pagtatapos ng araw, nasiyahan sila sa paglalaro ng bilyar. Habang nakayuko si Arya sa mesa, napansin ni Kenji ang kanyang mga berry at labis na natuwa kaya't lahat ng kanyang dugo ay dumaloy patimog. Habang tumatayo siya upang kontrolin ang kanyang kakatuwang iniisip, nabitawan niya ang drawing na ibinigay sa kanya ni Jin. Napansin ito ni Arya at kinuha ito. Kaya, ipinaliwanag ni Kenji ang kasaysayan sa likod nito nang bigla silang makarinig ng kulog. Gaya ng dati, naging isang takot na pusa si Arya, na naging perpektong sandali para kay Kenji na bumuo ng isang plano kasama si Arya. Nang gabing iyon, hiniling ni Rico kina Kenji at Arya na bigyan sila ng ulat ng katayuan, at kinumpirma ni Arya na ang rosaryo ay nakaimbak sa silong. Dahil laging nasa silong si Sayunaki, sinabi sa kanila ni Rico na ang isa sa kanila ay kailangang akitin si Sayunaki palabas ng silong habang ang isa naman ay kailangang kumuha ng rosaryo. Nang sumunod na gabi, hinainan ni na Kenji at Arya ng hapunan si Sayunaki, na agad na nag-riz kay Arya sa pamamagitan ng pagpapangalan sa mga rosas sa kanya. Kalaunan, tinawagan ni Arya si Rico upang ipaalam sa kanya na ang basement ay sinigurado gamit ang mga laser beam at isang alarm system, na magpapahirap sa kanila. Gayunpaman, nanatiling kumpiyansa si Rico at sinabi kay Arya na maibabalik niya ang kanyang rosaryo kahit ano paman. Pagkatapos ay inutusan niya si Arya na aliwin si Sayunaki. Ngunit nag-iingat si Kenji sa kanilang guro at binalaan si Arya na mag-ingat sa taong iyon. Sa kabilang banda, pinilit ni Rico si Arya na gamitin ang kanyang maliliit na asset para akitin si Sayunaki at ilayo ito sa basement ng 15 minuto. Pagkatapos mag-log out si Rico, tinanong ni Arya si Kenji kung nagseselos ba ito kay Sayunaki, ngunit walang galang niyang sinabihan itong huwag na lang pansinin ang kanyang problema. Ikinagalit ito ni Arya, ngunit patuloy pa rin siyang mausisa at tinanong ito tungkol kay Kanai. Nainas na ngayon si Kenji at sinabi kay Arya na ayaw niyang pag-usapan si Kanai. Mabilis na napagtanto ni Arya na masyado siyang mapilit, kaya humingi siya ng tawad kay Kenji, na nalungkot naman dahil sa pagiging walang galang. Kinabukasan, showtime na, kaya inakit ni Arya si Sayunaki sa hardin para pag-usapan ang mga rosas. Samantala, pumasok si Kenji sa basement at maingat na iniiwasan ang mga laser beam. Pagkatapos, gamit ang isang kawit, hinawakan niya ang rosaryo at dahan-daang hinihila ito palapit sa kanya. Nang sabihin ni Sayunaki kay Arya na oras na para bumalik siya sa kanyang trabaho, kailangan pa ni Kenji ng oras. Kaya sinabihan ni Rico si Arya na aliwin pa ito gamit ang masayang katawan nito. Ngunit bago iyon, lumipat si Arya sa isang pribadong channel at sinabi kay Kenji na matagal na niya itong gusto, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Sayunaki dahil ang pinto sa likod nito ay pag-aari lamang niya. Agad nitong pinapagana ang hysteria mode ni Kenji. At mabilis niyang napagtanto na ang lahat ng ito ay bahagi ng master plan ni Rico. Dahil sa kanyang hysteria mode, madaling nakuha ni Kenji ang rosaryo at matagumpay na natapos ang misyon. Nang gabing iyon, nagpasalamat si Sayunaki kina Arya at Kenji para sa kanilang mga serbisyo at agad na nakipagtulungan ang dalawa kay Rico upang ibigay sa kanya ang rosaryo. Sinabihan ni Arya si Rico na tuparin ang kanyang pangako, ngunit biglang dumilim ang kanyang mukha habang hinahalikan niya si Kenji, na nagpaaktibo sa kanyang hysteria mode. Pagkatapos ay sinabi niya kina Arya at Kenji na pinaglaruan niya silang dalawa dahil gusto niyang gamitin ang rosaryo para ma-activate ang kanyang buong kapangyarihan para talunin silang dalawa.
Nagulat si Arya sa pagtataksil ni Rico at tinanong siya kung paano niya nagawa ito sa kanila. Namula ang mukha ni Rico sa galit habang tinatanong niya si Arya kung kinailangan ba niyang tumira sa isang maliit na selda kung saan ang tanging pagkain na ibinibigay sa kanya ay mga sawi na daga at maputik na tubig. Habang gulat na gulat si Arya, sinabi sa kanya ni Rico na itinago niya ang rosaryo sa kanyang bibig dahil ito lang ang tanging alaala niya sa kanyang ina. Gayunpaman, nalaman niya agad na ang metal sa loob nito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, kaya ginamit niya ito para makalabas sa kanyang bilangguan. Ngayon sa kasalukuyan, sinabi ni Rico na tatalunan niya sina Arya at Kinju para tuluyan na siyang makalaya kay Vlad. Bago pa man makapagpatuloy si Rico, nakuryente siya ni Sayunaki, na ikinagulat ni na Kenji at Arya. Pagkatapos ay ipinatawag ni Sayunaki ang dalawang puting lobo at sinabi kina Kenji at Arya na kung magkamali sila ng isang hakbang, pupunitin sila ng kanyang mga alagang hayop. Pagkatapos, pagbabalik kay Rico, tinawag siya ni Sayunaki na isang talunan dahil hindi niya naalala na siya ang lalaking nagsagawa ng mga pagsusuri sa kanya noong nakakulong siya. Inisip ni Rico na si Sayunaki ang nagbigay kay Vlad ng mga nakakatakot na ideyang iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kina Kenji at Arya na si Rico ay walang silbi at walang anumang supernatural na kakayahan tulad ng kanyang lolo sa tuhod, si Lupin. Puno ng kahihiyan, nagsimulang umiyak si Rico habang marahang hinawakan ni Sayunaki ang kanyang buhok at inagaw ang rosaryo sa kanyang leeg. Pinanood ni na Kenji at Arya ng may takot habang tinatapakan ni Sayunaki ang mukha ni Rico at tinawag siyang walang silbi dahil sa pagkakaroon ng masamang genetics. Nalilito, tinanong ni Arya si Sayunaki kung bakit siya kumikilos na parang isang clavicular fan. Kaya, isiniwalat niya na kinakailangan ang kawalan ng pag-asa ni Rico upang ipatawag si Vlad. Matapos tapakan ang mukha ni Rico ng ilang beses, nagsimulang magbagong anyo si Sayunaki bilang isang nakakatakot na demonyo, na nag-iwan kina Arya at Kenji sa gulat. Sa pamamagitan ng pag-unawa, napagtanto nilang si Sayunaki ay si Vlad talaga. Nang matapos niyang baguhin ang kanyang lahi at uri, sinubukan ni Arya na paputukan siya habang pinaparalise ni Kenji ang mga lobo na nagbabantay kay Vlad. Sinabi ni Arya kay Vlad na kakalad ka rin niya ito sa korte at ilalabas ang laman ng kanyang baril habang sinusubukang in-neutralize siya. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nanatiling hindi mahawakan si Vlad dahil halos agad na nagsimulang gumaling ang kanyang mga sugat. Sinabi ni Vlad kay Arya na dapat ay sinipsip niya ang dugo nito, na nagpapatunay sa kanya na siya si Count Dracula mula sa mga alamat sa lungsod. Kinumpirma ito, sinabi ni Vlad na kinuha niya ang dugo ng mga tao at ginamit ang kanilang mga genes upang umunlad, na nag-iwan sa kanya ng isang malakas na katawan at isang makapangyarihang pag-iisip. Nang sandaling iyon, hinawakan ni Vlad si Rico at sinabing kukunin niya ang spinal fluid nito at gagawa ng isang mas mahusay na loop at descendant na may mas mahusay na mga gene. Habang nakalawit si Rico sa ere, nagmakaawa siya kina Arya at Kenji na iligtas siya. Dahil hindi niya hahayaan ang kanyang kahilingan, inatake ni Arya si Vlad habang inililigtas ni Kenji si Rico at dinala siya sa mas ligtas na lugar. Doon, sinabihan siya ni Rico na kunin si Arya at tumakas dahil masyadong malakas si Vlad para matalo. Pagkatapos ay iniabot ni Kenji kay Rico ang kanyang rosaryo, na nagpapakitang inagaw niya ito kay Vlad habang inililigtas niya ito. Nagbigay ito ng pag-asa kay Rico, at sinabihan niya si Kenji na maaaring mapabagsak nila ni Arya si Vlad. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang lokasyon ng ika-4 na pwesto na kinakailangan upang mapabagsak si Vlad at hinahangad ang swerte nito. Samantala, hinarap ni Arya si Vlad ng mag-isa hanggang sa ibahagi ni Kenji ang lokasyon ng ika-4 na pwesto sa kanya. Gayunpaman, nang sabay nilang tamaan ang mga kahinaan ni Vlad, humagalpak siya ng tawa, na nagpapakitang ang isang talunan na tulad ni Rico ay hindi kailanman malalaman ang tungkol sa kanyang kahinaan. Kinilabutan si Rico dito. Habang hinampas ni Vlad si Arya at inihagis si Kenji mula sa rooftop, naiwan siyang nakasabit sa isang bakal. Nang mawalan na siya ng kapit at malapit ng masawi, iniligtas siya ni Rico sa pamamagitan ng paggawa ng mga damit nito na parang parachute. Habang lumilipad sila, sinabihan ni Rico si Kenji na dapat silang tumakas, ngunit tinanggihan siya ni Kenji, na sinasabing hindi niya maaaring iwanan si Arya. Iginiit ni Rico na masyadong makapangyarihan si Vlad ngunit nananatiling minamaliit si Kenji at sinabihan si Rico na dapat siyang maghiganti kay Vlad dahil sa pang-aabuso sa kanya.
Nagbigay ito kay Rico ng lakas ng loob at nagpasya siyang sumama kay Kenji laban kay Vlad. Sa kabilang banda, abala si Arya sa pakikipaglaban sa halimaw hanggang sa kumulog, dahilan para siya ay manigas sa takot. Sinamantala ni Vlad ang pagkakataong ito at malapit nang magbigay ng isang nakakasawi na atake nang dumating si Rico at iligtas siya. Habang lumilipad ang tatlo palayo, sinimulan ni Rico ang pagbuo ng plano kay Arya upang si Kenji ay main-aitan mula sa aksyon at paganahin ang kanyang hysteria mode. Para sa pangwakas na paghawak, inihagis niya sina Arya at Kenji sa lupa, na nagbigay daan kay Kenji na maamoy ang paisang kilikili ni Arya. Dahil dito, nabaliw si Kenji nang agad siyang pumasok sa Riz mode at sinabi sa mga babae na sabay-sabay nilang aatakihin si Vlad. Dahil kulang sila sa bala, nag-alangan si Arya dahil hindi siya naniniwalang sigurado ang plano. Gayunpaman, sinabihan ni Kenji si Arya na magtiwala sa kanya. Kaya, nagpasya siyang gawin iyon. Papalapit na ang sandali at pinaputok ni Rico ang unang bala, na nagpatawa kay Vlad habang sinasabi niyang walang silbi ang kanilang mga pagtatangka hanggang sa pinaputok ni na Arya at Kenji ang kanilang mga baril, na tumusok kay Vlad mula sa loob, na naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay sa sakit at paghihirap. Habang walang emosyon si Vlad, tinanong ni Arya si Kenji kung paano niya nalaman na ang pang-apat na kahinaan ni Vlad ay ang kanyang dila. Kaya isiniwalat niya na noong unang beses nila siyang tangkaing paputukan, hindi namamalayang iningatan ni Vlad ang kanyang bibig, na siyang nagpahinala sa kanya. Habang humanga si Arya sa mabilis nitong pag-iisip, tinanong ni Kenji si Rico kung mas maayos na ba ang pakiramdam niya simula nang mapabagsak niya si Vlad, isang bagay na hindi nagawa ng kanyang lolo sa tuhod. Masaya si Rico, ngunit sandali lamang habang sinasabi niya kay Arya na hindi niya kailanman magiging kaibigan si Arya dahil ang kanilang mga pamilya ay palaging magkaaway. Hindi rin balak ni Arya na maging kaibigan siya, kaya sinabihan niya si Rico na tumstigo na lang sa Korte Suprema gaya ng orihinal nilang plano. Pumayag siya at lumipad palayo, naiwan sina Arya at Kenji na gulat sa kanyang katapangan.